Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2261. Habang palihim na pinapaliit ng tropa ng Huaxia ang pagkubkob, hindi nila napansin na mayroon ding 4 o 5 tao sa gilid ng kanilang pagkubkob, tahimik na nanunood sa kanilang mga kilos. Boss, halatang pinupuntirya ng mga Huaxia na ito ang mga tao sa paligid ng villa. Ang gusto nila ay hindi lang ang mga bagay sa villa. Dapat ba nating ipaalam sa mga tao sa loob at hilingin sa kanila na mag-withdraw muna? Hindi pa huli ang lahat para umatras ngayon. Kapag nakumpleto na ng mga taga-Huaxia ang pagkubkob, wala ni isa sa mga tao sa loob ang makakatakas. Sa mga taong ito, may tumingin sa mga tropang Huaxia na palihim na gumagalaw sa hindi kalayuan at sinabi sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay tinawag na Glaze, at isa rin siya sa mga puwersang nakikipaglaban para sa mga bagay sa villa ni Huang Feng. Bukod dito, siya ang tunay na pinuno ng isa sa mga puwersa. Gayunpaman, pagkatapos makumpirma na si Huang Feng ay patay na at dumating sila sa Jiangzhou, hindi niya pinadala ang lahat ng kanyang mga tao sa villa ni Huang Feng tulad ng ibang mga puwersa. Sa halip, nagpadala lamang siya ng isang bahagi ng kanyang mga tao. Ang mga taong iyon ay pinangunahan ng kanyang katulong. Tulad ng ibang puwersa, huminto sila sa paligid ng villa ni Huang Feng at naghintay ng pagkakataon na pagnakawan ng mga bagay sa villa ni Huang Feng. Si Glaze mismo ay hindi sumama sa kanila. Sa halip, kinuha niya ang 4 na pinakamakapangyarihang tao sa kanyang koponan at huminto sa isang lugar na malayo sa villa ni Huang Feng. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpatuloy sa pagsulong at nakipag-ugnayan na lang sa ibang bahagi ng kanyang mga tao. Marami pa rin ang naguguluhan sa kanyang desisyon. Ito ay dahil sinabi na sa kanila ng kanilang mga superior na anuman ang mangyari, anuman ang presyo, kailangan nilang makuha ang bagay sa villa ni Huang Feng. Maraming puwersa ang lumahok sa kompetisyon sa pagkakataong ito, kaya napakataas pa rin ang pressure ng kompetisyon. Sa bawat karagdagang tao, magkakaroon ng higit na lakas at higit na pag-asa ng tagumpay. Gayunpaman, sa kasong ito, hinati ni Glaze ang maliit na koponan sa 2 bahagi. Hindi ba ito nagpapahina sa sarili niyang lakas? Paanong maaga ng mga malapit sa villa ang mga gamit sa villa habang kinubkob ng napakaraming puwersa? Kahit na pumunta silang lahat, walang garantiya na magtatagumpay ang misyon na ito. Gayunpaman, sa mas maraming tao, palaging magkakaroon ng higit na pag-asa. Ito ay mas mahusay kaysa sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, tama ba? Gayunpaman, si Glaze ay may mataas na prestihiyo sa mga taong ito. Bukod dito, napakahusay din niya. Kasabay nito, siya rin ang namamahala sa misyong ito. Kahit nalilito sila ay wala silang masabi sa kanyang utos. Sa makatuwid, maaari lamang nilang sundin ang kanyang utos ng may pagdududa. At ang ilang taong ito ang pinakamalakas na tao sa pangkat na ito. Nais din nilang makipagpalitan ng tama sa mga eksperto ng iba pang puwersa sa misyong ito. Ngunit ngayon, maaari lamang silang manatili sa pinakamalayo na lugar mula sa villa. Medyo hindi pa rin masaya ang puso ng lahat. At ngayon, nakita nila ang mga taong Huaxia na palihim na nagpapakilos ng kanilang mga tropa at nag-set up ng isang pagkubkob. Kung tungkol sa kanilang layunin, talagang napakadaling hulaan. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nakalusot sa Huaxia ng may mapagkaibigang layunin, at alam din ito ng mga taga-Huaxia. Kasabay nito, tiyak na gusto ng mga Huaxia ang mga bagay sa villa ni Huang Feng. Sa makatuwid, pinakilos nila ang kanilang mga tropa upang makuha ang mga bagay sa villa ni Huang Feng, pati na rin ang mga tao mula sa iba pang puwersa na nasa paligid ng villa, sa isang iglap. Dahil natuklasan nila ang layunin ng mga inchik, natural na nais nilang ipaalam sa mga tao sa paligid ng villa upang sila ay makalikas ng maaga. Sa ganitong paraan, mailigtas nila ang kanilang buhay. Tungkol naman sa mga bagay sa villa ni Huang Feng, kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan. Inform. Bakit kailangan nating ipaalam sa kanila? Nakatingin din si Glaze sa mga Chinese sa hindi kalayuan. Walang masyadong masalimuot na emosyon sa mukha niya. Tila hindi sa kanyang inaasahan ang mga kilos ng mga inchik na ito. Nang marinig ang sinabi ni Glaze, natigilan ang kausap. Ano ang ibig niyang sabihin?
Ang pagpapalam sa mga tao sa loob ng villa ay natural na hayaan silang lumikas ng maaga upang mailigtas ang kanilang buhay. Ano ang dapat malito, boss, kung hindi natin ipaalam sa kanila? Kapag nakumpleto na ng mga inchik ang pagkubkob, hindi na sila makakalabas, sabi ng isa pang tao. Hindi bale kung hindi sila makalabas. Hindi ko akalain na makakalabas sila ng buhay, mahinahong sabi ni Glaze. Mahinahong sabi ni Glaze, na parabang isang maliit na bagay ang pinag-uusapan kaysa sa isang malaking kaganapan na may kinalaman sa buhay ng mahigit 20 tao. Gayunpaman, ang mga salita ni Glaze ay nagpatigil sa iba. Habang gulat na gulat sila ay nagdududa rin sila sa ibig sabihin ng mga sinabi ni Glaze. Ito ang China. Hindi nilingan ni Glaze ang ilang elite subordinate niya, pero parang alam niya ang iniisip ng mga ito. Ang mga bagay na iyon ay orihinal na pag-aari ng China. Sa tingin mo ba ay madali nating hahayaan ang mga inchik na iyon na kunin sila? Ang bawat tao ay subconsciously shook kanilang mga ulo. Ngayon, alam ng lahat na si Huang Feng ay may maraming advanced na teknolohikal na produkto sa kanyang mga kamay, na pinagnanasaan ng lahat ng puwersa, kabilang ang mga Chino. Bukod dito, dahil si Huang Feng ay orihinal na mula sa China, ang mga Chinese na iyon ay mas determinado na makuha ang mga bagay na naiwan ni Huang Feng pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ito ay isang napakasimple at madaling isipin. Gayunpaman, ano ang kinalaman nito sa kaayusan ni Glaze? Naisip na nila noon ang sitwasyong ito, at alam din nila na napakahirap ng gawain ito. Kaya naman, dapat ay tinipon nila ang lahat ng kanilang puwersa upang matiyak na matatapos nila ang gawain. Sa tingin mo ba kahit pumunta tayong lahat doon, siguradong makukuha natin ang mga bagay na iyon? Tanong ni Glaze. At least, mas malaki ang chance natin. Sabi ng isang subordinate. Obviously, hindi niya akalain na kapag magkasama silang lahat, tiyak na makukuha nila ang mga bagay na iyon sa villa ni Huang Feng. Hindi, walang pagkakataon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Glaze. Pagkatapos, itinuro niya ang mga tropang Chino sa hindi kalayuan at sinabing, hindi banggitin ang iba pang mga puwersa, ang bilang ng mga tao sa mga tropang Chino ay malayo sa aming inaasahan. Talagang imposibleng alisin ang mga bagay na iyon sa kanilang paligid. Higit pa rito, ayon sa balita mula sa loob, ang puwersa ng depensa sa villa ni Huang Feng ay malayo sa aming imahinasyon. Kaya't mas mahirap alisin ang mga bagay na iyon mula kay Feng. Natahimik ang lahat. Ang katotohanan ay talagang ganoon. Bagamat inaasahan na nila na ang panig ng Huaxia ay hindi hahayaan na madali nilang kunin ang mga bagay sa villa ni Huang Feng, hindi nila inaasahan na ang panig ng Huaxia ay magpapadala ng napakaraming tao. Bukod dito, sa pagtingin sa aura ng mga sundalong Huaxia na iyon, halatang hindi sila ordinaryong sundalo. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi mababa. Napakaraming tao lamang nila at angkop para sa maliliit na labanan. Kung talagang gusto nilang masira ang pagkubkob ng mga taong ito sa mga bagay, tiyak na hindi ito isang simpleng bagay. Kung ganoon, makukuha ba natin ang mga bagay na iyon kung mananatili tayo rito? Walang magawa kundi magtanong. Pumunta sila dito para sa mga bagay na iyon sa villa. Bagamat mas ligtas na manatili dito, hindi nila nakompleto ang misyon. At saka, kung bumalik sila ng ganito, tiyak na mapaparusahan sila ng kanilang mga nakatataas. Oo, kumpiyansa na sinabi ni Glaze, may kasabihan sa China, ang mantis stalks ang cicada, hindi alam ang oriole sa likod. Ngayon, ang mga tropang Chino ay ang mantis, at ang mga naghahanda sa pag-atake sa villa ni Huang Feng ay ang cicada ngayon, kami ang oriole. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na makuha ng mga tropang Chino ang mga bagay sa villa ni Huang Feng. Sa oras na iyon, tiyak na papatayin nila ang lahat ng tao sa paligid ng villa. Pagkatapos nito, tiyak na iisipin nilang lahat sila ay pinatay na, kaya tiyak na magiging pabaya sila. Sa oras na iyon, maaari tayong kumilos at makuha ang mga bagay sa villa ni Huang Feng mula sa kanila. Panipi, halatang naisip na ni Glaze ang susunod na gagawin. Kung hindi siya gumawa ng ganoong kaayusan sa simula. Siyempre, ang saligan ay kailangang talunin ng pangkat ng Huaxia ang iba pang puwersa pati na rin ang mga tao sa villa ni Huang Feng. Pagkatapos, makukuha nila ang mga bagay sa villa ni Huang Feng. Sa kasong iyon, magiging mas madali para sa kanila na kumilos. Kung tutuusin, sa oras na iyon,
isa lang ang kalaban nila. Bukod dito, malamang naisipin ng kabilang panig na ang lahat ng mga potensyal na kaaway ay naalis na, kaya sila ay magiging pabaya. Bilang karagdagan, lahat sila ay mga elite. Bagamat hindi nila kayang gampanan ang isang malaking labanan, medyo madali para sa kanila ang pumasok at magnakaw ng mga bagay. Ilang beses na nilang natapos ang mga katulad na misyon noon. Kaya naman, matapos marinig ang sinabi ni Glaze, nagliwanag ang mga mata ng apat na elite sa tabi niya. Naramdaman nilang lahat na napakamakatwiran ng mga sinabi ni Glaze. Kung talagang nabuo ang mga bagay sa ganitong paraan, talagang magiging mas simple ang kanilang gawain. Ngayon, kailangan lang nilang bantayan ang mga Huaxia team na ito sa harap nila. Matapos magtagumpay ang mga Huaxia team na ito, makakahanap sila ng pagkakataong atakihin sila, na talagang magpapadali. Ngunit, sa kasong ito, ang mga taong nasa harapan natin. May nag-aalangan na sabi, minsan, para makumplito ang misyon, kailangan ng ilang sakripisyo. Direktang sinabi ni Glaze, alam mo kung ano ang gusto ng ating mga nakatataas na gawin natin. Gusto nilang tapusin natin ang misyon sa anumang paraan. Kaya naman, bago tayo pumunta rito, ang bawat isa sa atin ay handang mamatay. Ngayon, ang kanilang pagkamatay ay magdadala sa atin ng pag-asa na makumplito ang misyon, kaya sulit ang kanilang pagkamatay. Kung hindi sila pupunta, ang iba pang puwersa, kabilang ang mga Huaxia na iyon, ay magiging kainahinala sa ating plano. Obviously, noong inayos ni Glaze ang misyon na ito sa simula, nakapaghanda na siya sa pag-iisip na isakripisyo ang mga taong iyon. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay ang makumplito ang misyon. Hanggat matatapos ang misyon, isasakripisyo niya ang sinuman, kabilang ang kanyang sarili. Kabanata 2262. Upang makumplito ang misyon na ito, nagpasya si Glaze. Dahil dito, handa na siyang isakripisyo ang mga miyembro ng kanyang koponan sa simula pa lang. Bukod dito, naniniwala siyang kahit alam ng kanyang mga nakatataas ang kanyang plano, hindi siya nito masisisi. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, ang pinakamahalagang bagay ay upang makumplito ang misyon. Hanggat matatapos nila ang misyon, sulit ang anumang sakripisyo. Matapos marinig ang mga salita ni Glaze, ang ilang mga tao sa tabi ni Glaze ay hindi nagreklamo o sumalungat. Sa halip, tinanggap nila ang kanyang diskarte. Bagamat medyo malupit ang kanyang diskarte, ito talaga ang pinakamahusay na paraan sa ngayon. Kung hindi, magiging napakahirap para sa kanila na kunin ang mga bagay sa villa ni Huang Feng sa napakaraming puwersa. Bukod dito, bago sila dumating, ipinaalam sa kanila ang kahirapan ng misyong ito. Kaya naman, lahat sila ay handang isakripisyo ang kanilang mga sarili. Ngayon, kung matatapos nila ang misyon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng malaking bilang ng mga tao, talagang sulit ito. Higit pa rito, hindi sila ang dapat isakripisyo. Kapag natapos na nila ang misyon, sila ay papurihan at gagantimpalaan ng kanilang mga nakatataas. Gaano man nila ito tingnan, hindi sila magdaranas ng anumang pagkalugi. Sa makatuwid, magiging mas madali para sa kanila na tanggapin ito. Well, ngayon kailangan lang nating bantayan ang Chinese team na nasa harapan natin. Nang makitang walang pagtutol ang kanyang mga nasasakupan, nagpatuloy si Glaze, in addition, keep in touch with those people in front of us. We need to know the situation around the villa at all times. Oo, dahil gusto nilang maging Oriole, kailangan nilang malaman kung kailan magtatagumpay ang Mantis. Matapos magtagumpay ang Mantis, kailangan nilang kumilos sa oras. Sa ganitong paraan lamang nila masisiguro na matatapos nila ang misyon. Kung huli sila, matatapos na ang lahat. Obviously, hindi alam ng Chinese team na sa likod nila, may isang maliit na team na matagumpay na nakatakas at mahigpit na sumusunod sa kanila. Pagkatapos ng panahon ng pagsisiyasat at pagsubaybay, nalaman na ng Chinese team kung aling mga puwersa ang interesado sa mga bagay sa villa ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi sila sigurado tungkol sa eksaktong numero. Sa ganitong paraan, maayos na makakatakas ang team ni Glaze. Kung tutuusin, mayroon silang ibang mga tao na nakakaakit ng atensyon ng Chinese team. Sa ganitong paraan, maaaring kumilos ng palihim ang team ni Glaze. Ang mga puwersa sa paligid ng villa ay naghihintay para sa iba na kumilos. Gayunpaman, lahat sila ay mga elite na ipinadala ng kani-kanilang puwersa. Paano sila naging tanga?
Dapat bang sumugod muna siya at hayaang samantalahin siya ng iba? Marahil ang mga walang utak na tao mula sa Samsung Nation lamang ang gagawa ng katangahang bagay. Sa makatuwid, wala sa mga puwersa ang kumilos. Nagkaroon sila ng stalemate. Ang kapaligiran sa paligid ng villa ni Huang Feng ay naging mas mapang-api. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Glaze, alam ng 20 kakaibang tao na ipinadala ni Glaze na dumating na ang mga tropang Huaxia at pinalibutan sila. Kung hindi sila kumilos ngayon, huli na ang lahat. Sa makatuwid, ang kinatawan ni Glaze, na siya ring commander ng 20 kakaibang tao, ay nagkusa na makipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba pang puwersa sa paligid ng villa ni Huang Feng at sinabi sa kanila ang tungkol sa bagay na ito. Kahit na sila ay kabilang sa iba't ibang puwersa, alam nilang lahat ang pagkakaroon ng isa't isa. Sa makatuwid, hindi masyadong mahirap makipag-ugnayan sa mga tao mula sa ibang puwersa. Ayon sa impormasyong natanggap namin, pinalibutan na kami ng mga tropa ni Huaxia. Kung hindi kami aaksyonan ngayon at patuloy na mananatili dito, natatakot akong wala kaming makukuha sa huli. At saka, tiyak na mapapatay kami ng mga taga-Huaxia na iyon. Tutal, teritoryo nila ito. Marami silang tao at mas handa sila kaysa sa amin. Sabi ng deputy ni Glaze sa mga tao ng ibang puwersa, saan mo nakuha ang impormasyong ito? Mayroon ka bang ibang mga tao sa paligid mo? May na-realize agad sa sinabi ng deputy ni Glaze. Hindi mo kailangang malaman kung saan ko nakuha ang impormasyong ito. I can keep it. This information is definitely true. Mahinahong sabi ng deputy ni Glaze, I think we should join hands at this time instead of suspecting each other. Kung ganoon, walang kukuha ng mga gamit sa villa. Ang iba ay hindi masyadong nagduda sa sinabi ng representante ni Glaze. Bagamat hindi nila nakita ang mga tropang Huaxia na nakapaligid sa kanila, ito ay Huaxia kung tutuusin. Dahil dumating sila, tiyak na darating din ang mga tropang Huaxia. Siguradong gusto ng mga tropang Huaxia na iyon ang mga bagay sa villa. Dahil dumating na ang lahat ng iba pang puwersa, ang mga tropang Huaxia lamang ang hindi pa nagpapakita. Malinaw, malamang na sila ay nagse-set up ng isang pagkubkob sa labas. Gayunpaman, ang lahat ay hindi masyadong nag-aalala dahil nakaranas sila ng maraming mapanganib na sitwasyong tulad nito sa nakaraan. Sino sa mga maaaring mabuhay at pumunta dito ang hindi nakaranas ng makitid na pagtakas mula sa kamatayan? Kaya naman, nagtitiwala sila na ligtas silang makakalabas sa pagkubkob. Ang susi ay kung paano makuha ang mga bagay sa villa. Maaaring hindi mo alam, pero itong mga tropang Huaxia ay seryoso. Napakarami nila. Kahit na tayo, mahirap makaalis dito. Nang makitang tila walang pakialam ang iba sa kanyang sinabi, nahulaan ng representante ni Glaze kung ano ang iniisip nila. Kung hindi niya nakuha ang eksaktong impormasyon mula kay Glaze, marahil ay magkakaroon siya ng parehong ideya tulad ng mga taong ito. Kung tutuusin, kung mas makapangyarihan ang isang tao, mas magiging kumpiyansa siya. Gaano man kadelikado ang sitwasyon, maniniwala siya na ligtas siyang makakaalis. Well, kahit gawin natin ngayon, sino ang unang gagawa? Wala sa amin ang tanga. Kung gagawin muna natin, natatakot ako na mauwi tayo sa Samsung guy na iyon, o mas malala pa. Iyon ay dahil hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa pag-atake mula sa likod, sabi ng isang tao. Malinaw, alam ng lahat ang tungkol sa mga aksyon ng mga lalaking Samsung na iyon. Bukod dito, napakalinaw ng kahulugan ng mga salita ng taong ito. Wala silang tiwala sa isa't isa. Mabuti kung hindi nila nakuha ang mga gamit sa villa, ngunit kapag nakuha na nila, tiyak na sasalakayin sila ng ibang puwersa mula sa likuran. Sa oras na iyon, ang puwersa na gumawa ng unang hakbang ay malinaw na nasa panganib. Ito ang dahilan kung bakit kita inimbitahan dito, sabi ng deputy ni Glaze. Sinabi ng deputy ni Glaze, walang sinuman sa atin ang gustong maging unang sumugod. Alam nating lahat kung gaano kadelikado ang villa na iyon, at lahat tayo ay natatakot na atakihin mula sa likuran. Gayunpaman, hindi natin ito hahayaang magtagal ng ganito. Darating ang mga taong iyon mula sa Huaxia. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Mas alam namin ang sitwasyon ngayon kaysa sa iyo. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang kaya mong gawin, naiinip na sabi ng isa. Walang pakialam ang deputy ni Glaze.
Ngumiti siya at sinabing, sabi ko lang na ang solusyon ay magkapit kamay. Magkapit kamay tayong lahat, panipi, anong biro? Katatapos pa lang ng deputy ni Glaze sa kanyang mga salita, may biglang ngumisi at nagsabi, we all come here for the same purpose, but we only have one thing. I think your superiors don't want to share the things in the villa with others, right? Napakaraming tao, napakaraming puwersa, ngunit isang bagay lamang. Magtagumpay man tayo sa pag-alis nito, kanino natin ito ibibigay sa huli? Para sa'yo bata, deserve mo ba, panipi? Pagkatapos ng lahat, lahat ay may kani-kanyang Panginoon. Bagamat maaari silang umupo ng magkasama pansamantala, naunawaan ng lahat na ang mga tao dito ay pawang mga potensyal na magkaaway. Kaya naman, kapag sila ay nagsalita, natural na walang magandang tono, at walang bahid ng pagiging magalang sa kanilang tono. Alam ko na lahat tayo ay pumupunta dito para sa parehong layunin, at alam kong walang sinuman sa inyo ang magbabahagi ng mga bagay na iyon sa iba. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng katulong ni Glaze habang sinabi niya, sa huli, ang mga bagay na iyon ay maaaring magkaroon lamang ng isang may-ari. Ang mungkahi ko ay magkapit kamay tayo para kunin ang mga bagay na iyon mula sa villa ni Huang Feng. Pagkatapos, bago makumplito ng mga taong iyon mula sa Huaxia ang kanilang pagkubkob, lalayo tayo sa paligid. Pagdating natin sa isang medyo ligtas na lugar, magkakaroon tayo ng kompetisyon sa mga bagay na iyon. Ang mga kaisipang ito ay hindi kay Glaze, kundi sa kanyang kinatawan. Sa sandaling ito, nais lamang ni Glaze na maging isang Oriole at kumuha ng isang bagay mula sa Mantes ng Huaxia Country. Kung ang ibang puwersa ay patay o buhay, at kung makukuha nila ang mga bagay sa villa, wala ito sa kanyang plano. Higit pa rito, umaasa pa si Glaze na ang lahat ng iba pang puwersa ay mamamatay sa paligid ng villa. Sa ganitong paraan, target lang niya ang Huaxia Country at hindi na kailangang mag-aksaya ng kanyang enerhiya sa ibang mga bagay. Naunawaan na ngayon ng representante ni Glaze ang kanyang tungkulin bilang isang sakripisyo. Hindi siya nagreklamo sa desisyon ni Glaze, dahil alam niyang ginagawa ito ni Glaze para matapos ang gawain. Gayunpaman, bagamat naiintindihan niya, hindi ibig sabihin na handa siyang maghintay ng kamatayan dito. Hanggat may pagkakataon na mabuhay, tiyak na ayaw niyang mamatay. Higit pa rito, kung ang mungkahi na ito ay tinanggap ng iba, magkakaroon din sila ng pagkakataon na makuha ang mga bagay na iyon. Sa oras na iyon, si Glaze at ang iba ay mananatili lamang sa labas at maghihintay na matapos ang paligsahan. Pagkatapos nito, ninanakawan nila ang huling nanalo sa kompetisyon. Sa paggawa nito, babaguhin lang nila ang target ng Mantes, at si Glaze at ang iba pa ay magiging Oriole. Higit pa rito, kung magtagumpay sila, ang Mantes na ito ay magiging mas mahina kaysa sa Mantes mula sa Huaxia. Matapos marinig ang mga salita ng kinatawan ni Glaze, ang ibang puwersa ay hindi nagsalita ng ilang sandali. Lahat sila ay tumitimbang ng mga kalamangan at kahinaan. Obviously, naiintindihan nilang lahat na ang competition na binanggit ng deputy ni Glaze ay tiyak na hindi ordinaryo. Hindi ito magtatapos dito, ngunit sa halip, kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Kabanata 2263. Bago sila dumating para isagawa ang gawaing ito, nakatanggap sila ng death order, ibig sabihin, kailangan nilang makuha ang bagay sa villa ni Huang Feng sa lahat ng paraan. Sa makatuwid, para sa bagay na iyon, kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Kung talagang katulad ng sinabi ng assistant ni Glaze, kailangan muna nilang makipagkompetensya sa isa't isa bago nila makuha ang bagay, tiyak na hindi ito ordinaryong kompetisyon. Tiyak na mamamatay ang mga tao, at marami sa kanila ang mamamatay. Gayunpaman, para sa sitwasyong ito, hindi nila naramdaman na hindi ito katanggap-tanggap. Ang gawaing ito ay lubhang mapanganib. Hindi lamang nila kinailangan na harapin ang mga gwardya sa villa ni Huang Feng, ngunit kailangan din nilang harapin ang pagkubkob ng iba pang puwersa. Normal para sa ilang mga tao na mamatay sa huli. Bukod dito, tila ang pamamaraang ito ay talagang isang mahusay. Ano ang iyong opinyon? Darating ang tropa ni Huaxia. Sabi ulit ng assistant ni Glaze, kung magpapatuloy ito, walang makakakuha ng bagay sa villa. Pagdating ng tropang Chinese, walang makakatakas. I agree, sabi ng isa.
Wala akong tutol. Okay, sumang-ayon ang lahat. Ang mga ipinadala dito ay hindi lamang dapat magaling sa pakikipaglaban, kundi maging matalino. Alam ng lahat na kung patuloy nilang ipagpaliban ang misyon, tiyak na hindi nila matatapos ang misyon. Walang handang ipaubaya ang kanilang mga likuran sa iba, kaya ayaw nilang sila ang unang kumilos. Kapag dumating na ang mga tropa ng Huaxia Empire, talagang magiging mapanganib ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa teritoryo ng Huaxia Empire. Sa makatuwid, ang pagsanib ng mga kamay ay isang napakagandang ideya. At least, kumilos muna sila at kunin muna ang bagay sa Villa. Gayunpaman, kung paano magkapit kamay ay naging problema din. Kung tutuusin, sila ay nasa isang pag-alit na relasyon at hindi kailanman nagtutulungan noon. Sa makatuwid, magiging hindi sila pamilyar sa isa't isa. Ang ilang mga bagay ay kailangang linawin ng maaga. Sa kabutihang palad, ang lahat ngayon ay may parehong ideya, iyon ay, upang makuha muna ang bagay. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, pag-uusapan nila ito mamaya. Sa makatuwid, sa pinagkasunduan na ito, natural na mas maginhawa at mas mabilis na pag-usapan ang mga bagay-bagay. Hindi nagtagal, natapos na ang lahat sa kanilang usapan. Ang bawat koponan ay magpapadala ng 10 tao upang salakayin ang Villa ni Huang Feng. Kung sino man ang naglalaro sa panahon ng pag-atake, ang iba ay magkakapit kamay upang lipulin siya. Para sa iba, sila ang mananagot sa pangangasiwa. Kasabay nito, kung kinakailangan, agad silang magbibigay ng mga reinforcement. Nang matapos ang talakayan, naghiwa-hiwalay ang lahat at bumalik para magpadala ng mga tao para salakayin ang Villa ni Huang Feng. Alam ng mga taong ito na wala na silang maraming oras. Ang mga tao mula sa Huaxia ay maaaring dumating anumang oras. Kapag napalibutan na sila, napakahirap para sa kanila na makalusot. Dahil ang mga tao mula sa Huaxia ay nagsikap na palibutan sila, natural na hindi nila sila hahayaang umalis ng madali. Bukod dito, mas maaga nilang nakuha ang item, mas maraming oras ang kailangan nilang umalis ng ligtas. Sino ang handang mamatay kung maiiwasan nila ang kamatayan? Ang bawat isa ay mga elite ng kani-kanilang puwersa, kaya hindi na kailangang banggitin ang kanilang kadaliang kumilos. Hindi nagtagal ay nagtipon sila sa labas ng Villa ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, halatang handa ang lahat ng puwersa. Halatang iba ito sa huling pagkakataon. Noong nakaraan, ang mga puwersang ito ay dumating ng isang beses, ngunit hindi pa sila ganap na handa sa oras na iyon. Hindi man lang sila naghanda ng mabibigat na armas. Sa mga tuntunin ng malamig na sandata, hindi sila kalaban ng mga tao sa Villa ni Huang Feng, kaya nagdusa sila ng malaking pagkatalo. Sa pagkakataong ito, natutunan nila ang kanilang aralin at naghanda ng iba't ibang makapangyarihang armas. Upang matiyak na makukuha nila ang bagay sa Villa ni Huang Feng, nagdala pa sila ng maraming bagong armas. Nang magtipon ang iba't ibang puwersa, ang lahat ay hindi namamalayan na tumingin sa mga sandata ng iba pang puwersa upang maunawaan ang lakas ng iba. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay pawang mga potensyal na kalaban. Well, andito na lahat. Let's do it, may suggestion. Hindi mo na kailangang sabihin yan. This time, ipapakita namin sa'yo kung gaano kami kalakas. Ikaw, huling beses sa Africa, hindi ko alam kung sino ang tumakas sa kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Panipi, yun kasi naglaro ka muna. Kung may kakayahan ka, makipagkumpetensya tayo ngayon. Okay, stop arguing. Mas importante ang mission. Ang mga tao ng mga puwersang ito ay nakilala sa ibang mga lugar noong nakaraan, at may ilang mga hinaing sa pagitan nila. Ngayon, pagkatapos ng pagpupulong, nais nilang makipagtulungan. Natural, palihim silang nag-aaway. Gayunpaman, hindi nawala sa isip ng lahat. Alam din nila na ang misyon ang pinakamahalaga ngayon, kaya mabilis na natigil ang away. Pagkatapos noon, handa na ang lahat na simulan ang pag-atake sa Villa ni Huang Feng. Tingnan mo, ano ang usok na ito? Bakit hindi ito kumawala? May tumingin sa usok na tumataas mula sa Villa ni Huang Feng at nagsabi. Sa katunayan, ang mga taong ito ay matagal nang nagmamasid sa Villa ni Huang Feng, kaya matagal na nilang napansin ang usok. Alam din nila na ang usok sa Villa ay matagal na at hindi nawawala. Sadyang mahiwaga, naiinis na sabi ng katabi niya. Ang ganitong uri ng usok ay tila hindi nakakapinsala.
medyo naapektuhan lang ang paningin nila. Gayunpaman, ang epektong ito ay nasa magkabilang panig. Kung naapektuhan ang kanilang paningin, naapektuhan din ang paningin ng mga tao sa villa. Sa makatuwid, wala silang pakialam sa usok. Kaya na muna, sa oras na ito, isang pangkat ng mga tao ang gumawa ng ilang hakbang pasulong at nag-set up ng mga armas na nakaharap sa villa ni Huang Feng. Medyo malayo pa ang layo mula sa villa ni Huang Feng, ngunit ang lakas ng mga armas na dala ng mga taong ito ay hindi mababa, kaya hindi problema ang lumaban mula rito hanggang sa villa. Naghahanda na rin ang mga tao ng ibang team. Dahil magkatrabaho sila, hindi nila sinasadyang panuurin ang saya. Bukod dito, ang mga malalakas na tao ay karaniwang mayabang. Ngayon, sa napakaraming masters na nagtipon, natural na ayaw nilang mawala ng mukha sa harap ng iba. Pang pang pang! Isang mapurol at mabangis na tunog ang umalingaw-ngaw. Isa-isang mabilis na lumipad ang mga bala sa villa ni Huang Feng, ngunit ang lakas ng mga bala ay napakalaki. Sapat na ang isang bala para pasabugan ang isang elepante, kaya tiwala sila sa kanilang mga armas. Gayunpaman, dahil ang villa ni Huang Feng ay napapaligiran ng usok, ang epekto ng mga bala na lumilipad patungo sa villa ni Huang Feng ay hindi makita. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay palaging naniniwala na dapat silang nakamit ang magagandang resulta. Sa oras na ito, handa na rin ang mga tao ng ibang puwersa at nagsimulang magpaputok sa villa ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, gumamit sila ng maraming mabibigat na armas. Kahit na ito ay isang malakas na kuta, sapat na upang durugan ito, hindi pa banggitin na ang villa ni Huang Feng ay isang ordinaryong bahay lamang. Ang antas ng katatagan nito ay tiyak na hindi malakas. Putok ng baril sa harap. Sa oras na ito, narinig din ng mga tao ng Huaxia team, na nakapaligid sa lugar na ito, ang malalakas na putok ng baril sa oras na ito. Ang oras na ito ay iba sa huling pagkakataon. Noong nakaraan, ang mga tao ng ibang puwersa ay may ilang mga pag-aalinlangan, at hindi sila handa ng husto, kaya hindi sila gumamit ng mabibigat na sandata. Sa pagkakataong ito, desidido silang manalo, kaya wala na silang pakialam. Gusto lang nilang makuha ang villa ni Huang Feng sa pinakamaikling panahon, kaya gumamit sila ng maraming malalakas na armas. Kapag ang mga armas na ito ay ginamit ng magkasama, nagdulot din ito ng maraming ingay. Narinig din ito ng mga tao ng Huaxia team na nagmula sa malayo. Sa kabutihang palad, nalinas na ang paligid ng villa ni Huang Feng, kaya hindi na kailangang mag-alala na ang mabibigat na sandata na ito ay makakasakit ng mga inosenteng tao. Bilasan mo, nang marinig ang mga putok ng baril, natural na alam ng mga tao sa panig na ito na nagsimula na ang mga tao ng iba pang puwersa sa pag-atake sa villa ni Huang Feng. Dapat nilang kumpletuhin ang pagkubkob bago makuha ng mga taong iyon ang mga bagay sa villa ni Huang Feng. Pagkatapos noon ay agad silang nagsimulang maglinis. Sa oras na ito, ang mga tao sa villa ni Huang Feng ay mahigpit na nakikipaglaban. Patuloy silang nagbuhos ng firepower sa villa ni Huang Feng na binalot ito ng malaking lambat ng firepower. Maya-maya, sunod-sunod na huminto ang mga tao, kumuha ng magaan na sandata, at naghanda sa pagpasok sa villa. Ang kanilang layunin ay ang mga bagay sa villa, hindi lamang upang patayin ang mga tao sa villa. Sa makatuwid, dapat silang pumasok sa villa. Nagpaputok sila noon sa labas para lang gumamit ng mabigat na firepower para sirain ang mga defensive forces sa villa. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nasa villa, sabi ng isang tao habang umuusad sila. Hindi naman dapat marami. Sa ganoong kalakas na firepower, tinatayang gumuho ang villa. Maswerte lahat ang makakaligtas, pero nakatakdang mamatay ngayon, casual na sabi ng isa pa habang kinakalikot ang kanyang sandata. Sa katunayan, nakita ng lahat ang intensity ng firepower ngayon lang. Sa ilalim ng ganitong uri ng apoy, tiyak na hindi makakaligtas ang villa. Tungkol naman sa mga tao sa villa, tinatayang halos lahat sila ay patay na. Nakakalungkot na dahil sa usok, walang paraan para makita ng lahat ang itsura ng villa matapos itong gumuho. Gayunpaman, naniniwala ang lahat na ang villa ay hindi maaaring magpatuloy sa anumang kaso. Gayunpaman, malinaw na hindi alam ng mga taong ito na ligtas at maayos pa rin ang villa ni Huang Feng. Ang mabangis na putukan ng artillery ngayon ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa villa ni Huang Feng. Hindi dahil malakas ang villa ni Huang Feng. Kung tutuusin,
ordinaryong villa lang ang villa niya. Naturally, hindi nito makayanan ang gayong mabangis na sunog ng artilleria. Ang dahilan kung bakit ayos lang hanggang ngayon ay dahil ang artilleria ay hindi tumama sa villa ni Huang Feng. Lahat sila ay hinarang ng defensive array na nakatago sa ilalim ng usok. Kahit na ang lakas ng artillery fire kanina ay napakalakas, ang defensive array sa paligid ng villa ni Huang Feng ay mas malakas. Matapos salakayin ang villa noong huling pagkakataon, nagpalitan si Huang Feng ng mga alipin na marunong gumamit ng mga arrays at nag-ayos ng isang malakas na defensive array sa paligid ng villa. Hindi pa banggitin ang artillery fire ngayon, kahit na ito ay 10 beses na mas malakas, ang villa ni Huang Feng ay magiging ligtas at maayos pa rin. Kabanata 2264. Upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang villa, ipinagpalit ni Huang Feng ang isang alipin na marunong gumamit ng mga porma sayon. Ang alipin ay isang dalubhasa sa mga porma sayon, mas mahusay kaysa sa kanya. Bukod dito, ang mga materyales na ginamit upang ayusin ang mga porma sayon ay nangunguna rin. Sa makatuwid, ang mga epekto na ipinakita ng mga porma sayon ay medyo malakas din. Bagamat mabangis ang firepower ng mga taong ito, imposibleng makalusot sa depensa ng villa ni Huang Feng. Kahit na ang isang missile ay maaaring hindi pumutok sa defense formation sa paligid ng villa ni Huang Feng. Binigyang pansin ito ni Huang Feng dahil may storage box sa villa. Napakahalaga sa kanya ng bagay na iyon. Sa parehong oras, sila ni Suyamo ay palaging nakatira sa villa. Ayaw niyang atakihin si Suyamo at ang iba pa kapag wala siya sa bahay. Hindi niya matanggap iyon. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng pagtaas ng seguridad ng villa, si Huang Feng ay hindi magiging modemo. Handa siyang gumastos ng mas maraming pera. Kung tutuusin, ito ang lugar kung saan siya at ang kanyang mga babae. Ayaw niyang masira ito. Ang dahilan kung bakit nakatitiyak ang mga tao ng ibang puwersa na ang mga gamit ni Huang Feng ay dapat nasa villa na ito ay higit sa lahat dahil si Huang Feng at ang kanyang mga babae ay walang ibang tirahan. Bukod dito, kahit na maraming industriya si Huang Feng, hindi alam ng mga taong namamahala sa mga industriyang iyon ang mga pangunahing sikreto. Malinaw, ang mga pangunahing lihim ay dapat nasa kamay ni Huang Feng. Pagkatapos, napakataas ng posibilidad na maiwan ang pangunahing impormasyon sa villa. Bilang karagdagan, ang depensa ng villa ni Huang Feng ay napakalakas, na ginawang mas sigurado ang iba na may magagandang bagay sa villa ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit na alam ng mga taong ito na napakalakas ng depensa ng villa ni Huang Feng, hindi nila alam kung gaano ito kalakas. Kung alam nila, baka desperado na sila ngayon. Gayunpaman, ito ay dahil sa hindi nila alam, kaya ngayon sila ay puno ng kumpiyansa at nagmamadaling pumunta sa villa ni Huang Feng. Bukod dito, ang isa ay mas mabilis kaysa sa isa. Walang gustong mahulog sa likod ng iba. Kung tutuusin, ang layunin ng mga taong ito na pumunta dito ay hindi lamang para salakayin ang villa ni Huang Feng at patayin ang kanyang mga tao, kundi para kunin din ang mga gamit sa villa. Sa makatuwid, kailangan nilang pumasok sa villa upang mahanap ang mga bagay. Bagamat napagkasundoan na nila sa talakayan na pagkatapos mahanap ang mga bagay, sila ay magpapaligsahan upang matukoy ang pagmamay-ari ng mga bagay na iyon. Tutal, sila ay kabilang sa iisang kampo. Hindi sila naniniwala sa iba, at gusto nilang lahat na makuha ang mga bagay na iyon sa kanilang sariling mga kamay upang maging komportable. Bukod dito, kung makukuha nila ang mga bagay ng maaga, maaari silang magplano na umalis muna kasama ang mga bagay nang hindi napapansin ng ibang mga puwersa. Sa kasong iyon, hindi na nila kailangang makipagkumpetensya at direktang kinuha ang mga bagay pabalik sa kanilang bansa. Kung tungkol naman sa pangako, wala itong pinagkaiba sa isang salita na walang kaparirikan para sa kanila. Kapag ito ay kapakipakinabang sa kanila, hindi na nila tutuperan ang pangako. Kung ano ang iniisip ng ibang tao, hindi nila iyon negosyo. Sa makatuwid, nais ng lahat na pumasok sa villa sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay manguna sa paghahanap ng mga bagay at umalis kasama nila. Sa mga tuntunin ng bilis, natural na ayaw nilang maging mas mabagal kaysa sa iba. Ang kapal naman ng usok. Wala tayong makikita dito. Matapos makapasok sa mausok na lugar, nalaman nilang mas makapal ang usok kaysa sa inaakala nila noon. Karaniwan, wala silang makitang higit sa 1 metro ang layo mula sa kanila.
Bagamat ang mga taong ito ay nakahanda ng husto bago sila dumating at nagsuot ng mga gas mask, ang gayong makapal na usok ay nagdulot pa rin ng maraming abala sa kanila. Ang mga tao sa villa ay maaari lamang umasa sa mga maliliit na trick na ito upang maantala ang oras. Napasinghot ang ilang tao sa usok. Sa kanilang palagay, ang usok na ito ay isang maliit na pakulo lamang ng mga taong iyon sa villa. Ito ay walang dapat ipag-alala sa lahat. Bagamat tuwirang nakaharang sa kanilang paningin ang napakakapal na usok, napakalaki ng villa, at naroon mismo. Kahit dahan-dahan silang kumapa, maaabot nila ito ng napakabilis. Bukod dito, ang mga tao sa villa ay halos maalis na nila. Kahit na mayroong ilang mga maswerteng sa napakakapal na kapaligiran ng usok, walang ganap na paraan upang maging sanhi ng maraming panghihimasok sa kanila. Kaya naman, bagamat ang mga taong ito ay naiinis sa usok, hindi nila ito isinapuso. Isinuot nila ang kanilang mga gas mask at bitbit ang kanilang mga sandata habang dahan-dahan silang umuusad. Ang kanilang mga baril ay nilagyan ng mga infrared ray upang tulungan silang mahanap ang kanilang mga target ng mas mahusay. Si Luer Si ay mula sa Zinlan, at isa rin siya sa mga taong ipinadala para isagawa ang misyong ito. Sa oras na ito, may hawak siyang baril kasama ang kanyang mga kasama at sumusulong sa usok. This damn smoke. Pagdating ko sa villa, siguradong babarilan ko pa ng ilang beses ang mga bangkay nila, iritadong sabi ni Luer Si. Sa oras na ito, lahat ay nakikipagkompetensya sa bilis. Gayunpaman, dahil sa usok, hindi sila nang ahas na tumakbo ng malaya. Natatakot din sila na may mangyari na hindi inaasahan, kaya natural na mas mabagal ang kanilang bilis. Dahil dito, si Luer Si, na medyo naiinip, ay hindi nakayanan. Luer Si, tumahimik ka. Huwag ilantad ang iyong posisyon, paalala sa kanya ng isang kasama. E paano kung ma-expose tayo? Sa sobrang lakas ng artillery ngayon lang, namatay na ang mga tao sa villa. Mabubuhay pa kaya sila? Masungit na sabi ni Luer Si. Hindi niya isinasapuso ang paalala ng kasama. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Luer Si, bigla siyang nakakita ng malamig na liwanag mula sa gilid ng kanyang mga mata. Tapos, may naramdamang panginginig sa leeg niya. Ito ay ang pakiramdam ng kamatayan. Madalas siyang lumakad sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, kaya pamilyar na pamilyar siya sa pakiramdam na ito. Nagulat si Luer Si. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nais ipaalala ang kanyang kasama. Kasabay nito, itinaas niya ang baril sa kanyang kamay sa unang pagkakataon. Nais niyang barilin at patayin ang mapanganib na pag-iral. Gayunpaman, napakabagal pa rin ng mga galaw ni Luer Si. Nang iangat niya ang kanyang baril sa kalagitnaan, naputol na ng malamig na punyal ang kanyang leeg. Agad na bumulwak ang dugo. Tinakpan ni Luer Si ang kanyang leeg gamit ang isang kamay. Gusto niyang magsalita, ngunit maliit na, hikbi, lang ang kanyang nagagawa. Patuloy ang paglabas ng bulan ng dugo mula sa kanyang bibig. Bilang isang sundalo ng espesyal na puwersa, ang sigla ni Luer Si ay napakatibay pa rin. Kahit sa ganoong sitwasyon ay nagpumilit pa rin siyang ipagpatuloy ang pagtataas ng baril. Pagkatapos, sa huling lakas niya, nagpaputok siya ng ilang putok sa direksyon kung saan nawala ang makamulto na boses. Gayunpaman, dahil ang kanyang lakas ay patuloy na nauubos sa oras na ito, habang siya ay nagpaputok, mas mababa ang baril sa kanyang kamay. Walang katumpakan sa lahat. Bukod dito, pagkatapos putulin ng taong iyon ang leeg ni Luer Si, mabilis siyang umatras. Sa ilalim ng napakakapal na usok, hindi mahanap ni Luer Si ang kabilang partido. Damn it, Luer Si, sino bang nagsabi sa'yong barilin mo? Di ba sabi ko wag mong ilantad ang posisyon mo? Sa sobrang kapal ng usok, naglakas loob ka pang bumaril. Paano kung ang sarili mong tao ang tamaan mo? Dahil masyadong makapal ang usok, hindi na nadiskubre ng mga kasama ni Luer Si ang kanyang sitwasyon sa simula pa lang. Sa halip, labis silang hindi nasiyahan sa kanyang biglaang pagbaril. Sa ilalim ng gayong matinding pagkasuklam, walang nakakaalam ng tiyak na lokasyon ng iba. Ang basta-basta na pagbaril ay talagang magdudulot ng aksidenteng pinsala. Sa makatuwid, ang padalos-dalos na pamamaril ni Luer Si ay natural na magiging sanhi ng pagkadismaya ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, ang mga salita ng taong iyon ay hindi nakakuha ng tugon mula kay Luer Si.
Matapos magpaputok ng ilang putok si Luer Si, tuluyan na siyang natahimik. Hindi na siya muling bumaril, ni hindi na nagsalita. Luer Si, anong ginagawa mo? Bilasan mo mag-reply. Bakit mo binaril? May nahanap ka ba? Sigaw ng taong namamahala sa team kay Luer Si. Gayunpaman, wala pa ring epekto ang sigaw niya. Ang panig ni Luer Si ay tila hindi narinig ang kanyang mga salita. May nangyari ba kay Luer Si? May nagdududang tanong. Everyone stop. Damn it. Lalapit kay Luer Si. Luer Si, kung wala, magtunog ka. Dahil sa pagbabantay, agad na napagtanto ng mga taong ito na tila medyo masama ang sitwasyon. Agad silang naghanda upang lumipat sa tabi ni Luer Si upang makita kung ano ang nangyari kay Luer Si. Flop. Sa sandaling ito, narinig ang tunog ng isang taong nahulog sa lupa. Natigilan ang lahat. Pagkatapos, ang bilis ng kanilang mga paa, ngunit mas malakas din ang kanilang pagbabantay. Bagaman sa ilalim ng napakakapal na usok, hanggat ang lahat ay pinaghihiwalay ng ilang distansya, mahirap makita ang posisyon ng iba. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan ng mga miyembro ng koponan ay hindi masyadong malayo. Bukod dito, alam nila ang tinatayang posisyon. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay mabilis na pumunta sa tabi ni Luer Si. Luer Si, anong nangyari sa'yo? Ang unang miyembro ng koponan na dumating ay nakita si Luer Si na nakahandusay sa lupa habang nakadilat ang mga mata. Sa ilalim ng kanyang katawan, mayroong isang patch ng pula. Natakpan na ng dugo ang lupa. Makikita kung gaano karaming dugo ang nawala sa kanya sa panahong ito. Anong nangyari kay Luer Si? Sa oras na ito, dumating na rin ang iba. Patay na siya. Sinuri na ng unang miyembro ng pangkat na dumating ang paghinga ni Luer Si. Walang palatandaan ng buhay. Hindi na siya maaaring patay na. Paano nangyari ito? Sino ang gumawa nito? Nagalit yung iba. Talagang nakakagalit ang bagay na ito. Ang miyembro ng kanilang koponan ay talagang namatay ng napakatahimik. Ni hindi nila alam kung sino ang kabilang partido. Hindi rin nila alam kung kailan gumawa ng hakbang ang kabilang partido. Ang pakiramdam na ito ng walang kaalam-alam ay nagpapahina sa lahat. Baka yung mga tao sa Villa ang may gawa nito. May nanghula. Imposible. Kaagad, tinanggihan ito ng isang miyembro ng koponan. Sapat na ang mabangis na apoy para patayin ang lahat ng nilalang sa Villa na ito. Not to mention the people in the Villa, even a fly in the Villa would have absolutely no chance of survival. Kahit may maswerteng survivor, siguradong masasaktan siya. At saka, sa ganito kabigat na usok na kapaligiran, imposibleng patayin ang mga tao natin ng tahimik. Kabanata 2265. Tumanggo rin ang iba bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, nakita nila sa kanilang sariling mga mata ang lakas ng sunog ng artillery. Imposibleng napakaraming nabubuhay na tao dito. Kahit na mayroon, dapat silang masugatan. Paano pa sila magkakaroon ng lakas at lakas para patayin sila? Gayunpaman, paano namatay si Luers? Imposible ang pagpapakamatay. Kung hindi ito ginawa ng mga tao sa Villa, kung gayon. Maaaring ito ay ginawa ng mga tao mula sa ibang puwersa. Sa wakas, may nagsalita ng hula sa kanyang puso. Mukhang marangal ang mga katabi niya, ngunit walang tumanggi. Malinaw, tila sumasang-ayon sila sa pananaw na ito sa kanilang mga puso. Bagamat masasabing sa ilalim ng panggigipit ng pangkat ng Huaxia, pansamantalang nagkaisa ang mga mamamayan ng iba pang puwersa at bumuo ng alyansa. Gayunpaman, ang alyansang ito ay pansamantala lamang pagkatapos ng lahat. Ang bawat isa ay kabilang sa iba't ibang puwersa, at ang kanilang mga iniisip ay tiyak na iba. Bukod dito, ang kanilang layunin ay pareho. Natural, ayaw nilang makitang mas magaling ang iba. Gusto nilang lahat na makuha ang mga bagay sa Villa ni Huang Feng sa huli. Hindi banggitin, ang mga taong ito ay kadalasang nag-aaway sa isa't isa, at may puot sa pagitan nila. Kaya naman, kahit na sila ay pansamantalang nagkaisa ngayon, hindi ito dahil sa sinseridad. Normal na magkaroon ng ibang iniisip sa kanilang mga puso. Ayon sa nakaraang kasunduan, pagkatapos nilang makuha ang mga bagay sa Villa ni Huang Feng, magkakaroon ng kompetisyon bago ang iba pang puwersa. Sa oras na iyon, oras na upang subukan ang lakas ng bawat puwersa. Ang mga mas malakas ay natural na makukuha ang mga bagay sa Villa ni Huang Feng sa huli. Sa makatuwid, hindi inisip ng mga tao ng mga puwersang ito ang mga tao ng ibang puwersa.
Kapag inatake nila ang villa ni Huang Feng, magkakaroon ng mga casualty. Kung mas maraming nasawi, mas magiging masaya sila. Sa ganitong paraan, sa huli, ang lakas ng iba ay hindi maiiwasang hamina, at magiging mas madali para sa kanila na manalo sa huling tagumpay. Para sa mga nasawi, hindi gaanong mahalaga kung ito ay sanhi ng mga gwardya sa villa ni Huang Feng o ng iba pa. Kaya naman, hindi nakakagulat na sasalakayin sila ng mga tao ng ibang puwersa. Kung may pagkakataon, gusto rin nilang pahinain ang lakas ng ibang puwersa sa panahong ito. Siguradong mga bastos ang gumawa nito, lalo na yung mga taga Fengmo Country. Ilang beses na silang nakipag-away sa atin dati. Last time, sa battlefield, pinatay natin ang mga tao nila. Siguradong may sama ng loob. Sinasamantala nila ang sitwasyong ito. Inatake nila tayo at pagkatapos ay kinulit ang mga tao sa villa. At ang mga taga Star Street Country, hindi rin sila mabubuting tao. Ang lahat ay napuno ng matuwid na galit at nagsimulang hulaan ang posibleng salarin. Gayunpaman, nalaman nilang maraming mga kaina-hinalang tao. Pagkatapos ng lahat ay kabilang sa iba't ibang puwersa at nagkaroon ng sama ng loob noon. Now, it was very possible na sila ang mga salarin na gumawa ng move sa kanila. Sa makatuwid, ang huling conclusion ay maliban sa mga tao sa villa ni Huang Feng, ang mga tao ng ibang puwersa ay pinaghihinalaan. Ano ang dapat nating gawin? May nagtanong. Ito ay talagang isang problema. Bagamat mayroon na silang suspect, napakaraming target. Sa sandaling nagpaputok sila ng isang puwersa at natagpuan ang maling target, malamang na ito ay magdulot ng puwersang iyon sa pag-counterattack. Sa kasong iyon, ang kanilang sitwasyon ay maaaring maging mas mapanganib. Gayunpaman, kung hindi sila lumaban, iisipin ba ng kabilang partido na natatakot sila? Magiging mas agresibo ba sila sa hinaharap? Magpapatuloy ba sila sa pag-atake sa mga tao sa kanilang panig? Sa oras na iyon, hindi rin magiging maganda ang kanilang sitwasyon. Tiisin mo muna. Kinagat ng pinuno ang kanyang mga ngipin at pilit na pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Aniya, sa kasalukuyan, ang misyon ang pinakamahalaga. Kumpletuhin muna natin ang misyon. Hindi tayo maaaring gumawa ng napakaraming kalaban. Mag-ingat ka mamaya, manatiling malapit sa isa't isa. Huwag bigyan ng pagkakataon ng iba. Kapag may nakita tayong umaatake sa atin, hindi pa huli ang lahat para lumaban. Napakalinaw ng kahulugan ng taong ito. Haharapin nila ang lahat ng pagbabago sa pamamagitan ng pananatili sa status quo. Dahil hindi nila makumpirma ang target, hindi sila nagmamadaling lumaban. Nagpatuloy muna sila sa direksyon ng villa. Kapag nakuha na nila ang mga bagay sa villa sa kanilang mga kamay, magkakaroon sila ng kalamangan. Sa oras na iyon, magiging mas maginhawa para sa kanila na harapin ang sitwasyon. Kasabay nito, kapag sila ay sumusulong, kailangan nilang palakasin ang kanilang pagbabantay upang maiwasan ang mga tao mula sa ibang puwersa na muling salakayin sila. Ang isa ay upang maiwasan muli ang mga casualty. Ang isa pa ay ang pag-counterattack kaagad kapag may nahanap sila. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Bagamat medyo naagrabyado sila na hindi sila makalaban matapos tambangan, ito talaga ang pinakamahusay na paraan sa kasalukuyan. Gayunpaman, nang ibaba ng lahat ang katawan ni Luer Si at naghahanda ng sumulong, isang bala ang biglang lumipad. Napakabilis ng bala, at may makapal na usok na nakaharang dito, kaya walang nakakakita. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang bala na ito ay tumama lamang sa isa sa kanila sa braso. Ito ay hindi isang nakamamatay na posisyon, na itinuturing na maswerte. Ito ay mula sa Maple Leaf Country. Tiniis ng taong binaril ang sakit at sinabing, naaalala ko na ang mga tao sa Maple Leaf Country ay nasa direksyon na iyon. Ang bala ay nanggaling sa direksyon na iyon. Bagamat hindi malinaw na nakikita ng lahat kung sino ang nagpaputok ng baril dahil sa usok, alam nila ang direksyon kung saan nanggaling ang bala. Bago salakayin ang villa ni Huang Feng, hinati ng ilang puwersa ang lugar. Ang bawat tao ay namamahala sa isang direksyon. Pinalibutan ng lahat ang villa ni Huang Feng mula sa iba't ibang direksyon. Ang direksyon kung saan nagmula ang bala ay ang direksyon na pinupuntahan ng mga tao mula sa Maple Leaf Country na katabi nila. Mga bastos talaga to. Akala, ba talaga nila madali kaming mabuli? Ang katabi ng miyembro ng koponan na binaril ay nagpakawala ng dagandong.
Itinaas niya ang kanyang baril at itinutok ito sa direksyon kung saan nanggaling ang bala, kung saan naroon ang mga taong Maple Leaf, at nagsimulang magpaputok ng mabangis. Bumuhos na parang agos ang mga bala, pambihira sa tenga ang tunog ng ta-ta-ta sa maluwang na paligid ng villa. Ang pansamantalang commander ng maliit na pangkat na ito ay orihinal na gustong pigilan ito. Kung tutuusin, bagamat ang direksyong iyon ay kung nasaan talaga ang mga tao mula sa Maple Leaf Country, dahil hindi niya nakita ng sariling mga mata ang taong nagpaputok, hindi niya maisip na tiyak na ang mga tao mula sa Maple Leaf Country ang umambas sa kanila. Posible rin na ang mga tao mula sa ibang puwersa ay lihim na nagtago dito at nagpaputok sa kanila. Pagkatapos, kinulit nila ang mga tao mula sa Maple Leaf Country upang pukawin ang isang salungatan sa pagitan nila at ng Maple Leaf Country upang sila ay magpatayan. Sa huli, ang magkabilang panig ay magdaranas ng pagkalugi. Sa ganitong paraan, natural na makikinabang ang mga tao mula sa ibang puwersa. Gayunpaman, masyadong mabilis ang mga galaw ng miyembro ng pangkat na iyon. Gusto niya itong pigilan, ngunit huli na ang lahat. Patuloy ang tunog ng mga putok ng baril. Huli na para pigilan ito. Sa oras na ito, hindi masyadong malayo sa koponan ni Lurs, ang mga tao mula sa Maple Leaf Country ay orihinal na sumusulong. Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng putok ng baril. Dahil dito, agad silang huminto at mag-ingat upang hindi maambush. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang panahon pagkatapos ng mga putok na iyon, wala nang putok ng baril. Medyo natarante sila pero medyo gumaan din. Ano ngayon ang putok ng baril? Tila nagmumula sa gilid, sabi ng isang miyembro ng koponan mula sa Maple Leaf Country. Dapat galing kay Zinlan. Hindi ko alam kung anong nangyari, sabi ng isa pang tao. Baka naambush sila ng mga tao sa villa. Buti na lang patay na silang lahat, sabi ng katabi niya with some schadenfreude. Lahat ay nag-uusap dito, ngunit wala silang kahit katiting na intensyon na pumunta para tingnan o tumulong man lang. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay kaalyado ng mga tao mula sa Zinlan, ang alyansang ito ay pansamantala. Hindi na nila hinintay na mamatay ang mga taga-Zinlan. Well, don't worry about them. Let's continue moving forward, tumayo at sinabi ang kapitan ng Maple Leaf Country Team. Tumayo ang lahat at naghanda para sumulong. Kahit na curious sila sa sitwasyon sa Zinlan, wala silang balak na pumunta at tingnan. Sa kanilang opinyon, ito ay sariling negosyo ni Zinlan at walang kinalaman sa kanila. Buti sana kung may nangyari talaga sa mga taga-Zinlan. Gayunpaman, nang tumayo ang lahat at naghahanda na sumulong, narinig nila ang isa pang putok ng baril mula sa tagiliran ni Zinlan. Gayunpaman, ang putok ng baril na ito ay tila hindi malayo sa kanila. Dapat sa pagitan ng dalawang koponan. Anong nangyayari? Bakit may putok ng baril sa pagitan naming dalawa? Baka may nakatago dito. Isang tao mula sa villa. May nagtaka. Ang bawat isa sa mga pinagsamang koponan ay may pananagutan para sa isang direksyon, at ang mga tao mula sa Zinlan at Maple Leaf Country ay itinalaga ng magkasama. Ang dalawang koponan ay hindi masyadong malayo. Sa posisyon sa pagitan nila, dapat walang ibang mga koponan. Ngayon, may mga putok ng baril. Malinaw, ang mga bagay ay medyo kakaiba. May lumitaw sa pagitan nila, ngunit dahil sa makapal na ulap, hindi nila makita ang taong iyon. Hindi dapat taga-villa. Karamihan sa mga tao sa villa ay dapat patay na ngayon. May sumagot agad, baka galing sa ibang puwersa. Pero, anong ginagawa nila dito? Sapat na ang nandito kami at ang mga taga-Zinlan. Panipi. Sa sandaling ito, isang serye ng mga bala ang nagpaputok mula sa direksyon ng Zinlan. Bagamat wala silang nataman, ikinagulat nito ang mga tao mula sa Maple Leaf Country. Bilis! Magtago! Humanap ka ng cover! Nagmamadaling sumigaw ang pinuno ng squad. Captain, dapat ba tayong lumaban? Tanong ng isang miyembro ng team. Medyo nag-alinlangan ang kapitan dahil hindi pa rin niya alam ang nangyayari. Bakit biglang barilin sila ng mga taga-Zinlan? Gayunpaman, habang nag-aalangan ang kapitan, may nabaril na mula sa Maple Leaf Country. Bagamat hindi may tutok ang mga bala sa target dahil sa makapal na hamog, may tiyak na epekto ang mabilis na pagbaril ng kabilang partido. Maswerte silang nataman ng isang miyembro ng koponan mula sa Maple Leaf Country. Kabanata 2266. May nasugatan sa Maple Leaf Team.
Bagamat hindi ito isang nakamamatay na pinsala, sapat na ito para magalit ang iba pang mga tao. Dapat ang mga taga-Zinlan, gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para maghiganti sa atin, patayin tayo, at pagkatapos ay i-frame ang mga gwardya sa villa. Dapat ngayon lang sila nagpaputok ng baril. Gusto lang nilang humanap ng dahilan. Galit na sabi ng isang taga Maple Leaf. Ang relasyon sa pagitan ng Maple Leaf at Zinlan ay hindi masyadong maganda. Nagkaroon din ng kani-kanyang interes ang dalawang bansa. Sa makatuwid, sa nakaraan, ang mga taong ito ay may mga salungatan at contradiction sa ilang iba pang mga lugar. Hindi na nila alam kung ilang beses na silang nag-away. Ang magkabilang panig ay may nasawi, kaya natural na nabuo ang puot na ito. Sa misyon na ito, nang magkita ang mga tao mula sa Maple Leaf at Zinlan, halos direktang umatake sila. Sa kabutihang palad, ang magkabilang panig ay makatwiran pa rin noong panahong iyon. Alam nila na ang misyong ito ay napakahalaga. Hinihintay ng kanilang mga superior na ibalik nila ang mga bagay sa villa ni Huang Feng. Bilang karagdagan sa dalawang puwersang ito, marami pang ibang puwersa dito. Kung unang maglaban ang dalawang puwersang ito, makikinabang ang ibang puwersa. Malinaw na hindi ito ang gusto nilang makita. Sa makatuwid, ang magkabilang panig ay pinipigilan ang kanilang sarili noon at hindi direktang umatake. Gayunpaman, nang salakayin nila ang villa ni Huang Feng, hindi nila alam kung sinadya ba ito o hindi. Ang mga tao mula sa dalawang pangkat na ito ay aktwal na itinalaga sa mga katabing lugar. Gayunpaman, sa oras na iyon, nais ng magkabilang panig na pumasok sa villa sa lalong madaling panahon upang makuha ang mga bagay sa loob, kaya hindi sila nag-abala tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, ngayon ang ganoong bagay ay nangyari. Ang mga tao mula sa Maple Leaf ay kapareho ng mga tao mula sa Zinlan. Noong inatake sila, ang una nilang naisip ay ang kabilang partido ang may kasalanan. Ang pagkakaiba ay ang mga tao mula sa Zinlan ay mali at maling inakusahan ng mga tao mula sa Maple Leaf, habang ang mga tao mula sa Maple Leaf ay nahulaan ng tama. Talagang ang mga tao mula sa Zinlan ang bumaril sa kanila. Mayroong maraming mga tao na may parehong ideya ng sundalo mula sa Maple Leaf. At least, naisip din ng mga kasama niya sa mga oras na ito. Naisip din nila na ang mga taong bumaril sa kanila ay mula sa Zinlan. Hindi tulad ng pansamantalang commander mula sa Zinlan na mas kalmado, ang commander mula sa Maple Leaf ay hindi masyadong nag-isip. Tulad ng kanyang mga miyembro ng koponan, naisip niya na ang mga tao mula sa Zinlan ang bumaril sa kanila at nasugatan ang kanyang mga miyembro ng koponan. Higit sa lahat, 1 taon na ang nakalilipas, ang commander din na ito ang nakipaglaban sa mga tao mula sa Zinlan sa ibang lugar. Namatay ang matalik niyang kaibigan sa labanang iyon. Sa makatuwid, labis niyang kinasusuklaman ang mga tao mula sa Zinlan. Kung hindi dahil sa misyon at pinipigilan niya ang kanyang init ng ulo, matagal na niyang sinalakay ang mga tao mula sa Zinlan. Ngayon, mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Pinigilan niya ang kanyang init ng ulo at hindi nagmamadaling ipaghiganti ang kanyang mabuting kaibigan. Ang mga taong iyon mula sa Zinlan ay talagang pinukaw ang kanyang panig. Hindi nila inilagay siya at ang iba sa kanilang mga mata. Kung ganoon nga ang kaso, bakit siya dapat maging magalang sa kanila? Sa pag-iisip nito, inutusan ng pansamantalang commander mula sa Maple Leaf ang kanyang mga miyembro ng koponan, lahat kayo, lumaban. Ipaalam sa mga bastos na iyon mula sa Zinlan na kami, ang mga taga Maple Leaf, ay hindi madaling mabuli. Panipi, pagkalabas pa lamang ng utos ng commander ay umalangaw-ngaw ang malalakas na putok ng baril sa kanilang tagiliran. Halos sabay-sabay na pinaputukan ng kanyang mga tauhan si Zinlan. Halatang pinipigilan ng lahat ang kanilang galit sa kanilang mga puso. Hinihintay lang nila ang utos ng kanilang superior. Ngayong dumating na ang utos, natural na hindi na sila magiging magalang. Ang mga putok ng baril sa orihinal na kalmadong larangan ng digmaan ay naging mas matindi sa oras na ito. Ang mga bala ay tumagos sa makapal na usok at nag-shuttle sa pagitan ng dalawang puwersa ng Zinlan at Maple Leaf. Bagamat ang katumpakan ng mga bala ay higit na masama kaysa karaniwan dahil sa makapal na hamog, mayroon pa ring mga hindi pinalad na mga tao na binabaril paminsan-minsan. Dumalas din ang hiyawan. Ang mga sugatang hiyawan ng kanilang mga kasama ay lalong nagpasigla sa mga ugat ng mga sundalo. Lalo silang naging baliw.
Hindi na sila makapaghintay na agad na maalis ang lahat ng mga kalaban sa kabilang panig, na walang naiwan na buhay para ipaghiganti ang kanilang mga kasama. Tungkol naman sa Villa ni Huang Feng, pansamantala nilang nakalimutan ang tungkol dito sa oras na ito. Ang dating puot ng nakaraan at ang mga bagong hinaing ngayon ay lalong nagpatindi sa labanan ng dalawang panig. Sa kanilang mga puso, walang banta sa Villa. Anyway, ang mga bagay ay naroon. Maaari silang maghintay hanggang matapos nila ang kanilang mga kalaban at pagkatapos ay hanapin kung ano ang gusto nila. Tungkol naman sa mga taong mula sa ibang puwersa, sa oras na ito, wala na sila sa konsiderasyon ng mga tao mula sa dalawang puwersa. Napuno ng galit ang kanilang mga isipan, na nagpawala sa kanilang katwiran. Sa orihinal, ang commander ng pangkat mula sa Xinlan ay mayroon pa ring katwiran. Gusto niyang pigilan ang kanyang mga tauhan sa pagpapaputok at gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Dahil dito, medyo bumagal ang kanyang pananalita at nagpaputok na ang kanyang mga tauhan. Ang hindi niya inaasahan ay hindi nagtagal pagkatapos nilang magpaputok, hindi mabilang na mga bala ang nagpaputok mula sa Maple Leaf. Malinaw, ang mga tao mula sa Maple Leaf ay naglunsad ng isang mabangis na ganting salakay. Sa oras na ito, kahit ang commander ng Xinlan ay hindi napigilan ang kanyang mga tauhan. Ang galit ng kanyang mga tauhan ay lubos na napukaw. Matapos lumaban ang mga tao mula sa Maple Leaf, nagsimula na ring bumaril ang natitirang mga tao sa kanyang panig. Bukod dito, kahit na pinigilan niya ang kanyang mga tauhan mula sa pagbaril, walang paraan upang pigilan ang mga tao mula sa Maple Leaf Country mula sa pagbaril. Ang kabilang partido ay may sama ng loob sa kanila at halatang hindi titigil upang makinig sa kanilang paliwanag. Sa sandaling tumigil sila at ang kabilang partido ay hindi huminto, hindi ba sila ay nasa isang passive na sitwasyon kung saan sila ay binugbog? Sa makatuwid, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na isang bagay na maaaring kontrolin ng pansamantalang commander. Hinayaan lang niyang lumaban ang mga tauhan niya. Sa orihinal, wala siyang gaanong magandang impresyon sa mga tao mula sa Maple Leaf. Natural, hindi niya iniisip na samantalahin ang pagkakataong ito para masaktan ng husto ang mga taong iyon mula sa Maple Leaf. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng magkabilang panig ay kapag nagsimula na ang laban sa pagitan ng magkabilang panig, ito ay nawala sa kamay. Lalong naging matindi ang laban, at mas marami ang nasugatan. Dahil dito, lalo itong naging mahirap na huminto. Anong nangyayari dyan? Bakit parang nag-aaway sila? Sa oras na ito, natuklasan din ng mga tao mula sa ibang puwersa ang sitwasyon sa pagitan ng koponan mula sa Xinlan at ng koponan mula sa Maple Leaf. Nag-aaway sila diba? Hehe, the more exciting the better. May natuwa. Natural, wala silang balak na pigilan ito. Anyway, may isang bagay lang sa Villa ni Huang Feng. Ang mga tao mula sa Xinlan at ang mga tao mula sa Maple Leaf ay parehong potensyal na kalaban. Ngayong nag-aaway na ang dalawang panig, iyon mismo ang gustong makita ng mga taong ito. Hindi na nila hinintay na maglaban ang dalawang puwersa hanggat maaari. Huwag kang mag-alala sa kanila, mas mahalaga ang misyon. Ang commander ng isa sa mga puwersa ay nagsabi sa kanyang mga tauhan, ang mga hanggal na ito, talagang nag-aaway sa kanilang sarili sa panahong ito. Sila ay nararapat na maging napakahina. Maple Leaf at Xinlan, ang dalawang bansang ito ay hindi masyadong malakas. Marami sa iba pang puwersang naruroon ay mas malakas kaysa sa dalawang bansang ito. Kaya naman, sa kanilang mga puso, humigit kumulang mababa ang tingin nila sa mga tao mula sa dalawang bansang ito. Kung tungkol sa mga nakaraang salungatan sa pagitan ng Maple Leaf at Xinlan, ang mga tao mula sa iba pang mga puwersa ay halos naiintindihan. Ito ay tulad ng kung paano sila nagkaroon ng ilang mga salungatan sa ibang mga tao. Gayunpaman, sa oras na iyon, lahat ay sumang-ayon na isantabi muna ang mga nakaraang salungatan. Ang pagkumpleto ng misyon ang pinakamahalagang bagay. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mga koponan mula sa dalawang puwersang ito ay talagang lalaban sa oras na ito. Kung hindi sila tanga, ano sila? Sa kabutihang palad, ang mga gwardya sa Villa ni Huang Feng ay dapat na tinanggal. Ngayong wala na ang mga tao mula sa dalawang puwersang ito, wala na itong gaanong epekto. Bukod dito, maaari rin silang magkaroon ng dalawang mas kaunting direktang kakompetensya. Para sa iba pang mga puwersa, ito ay talagang isang magandang bagay.
Gayunpaman, nang matapos magsalita ang pansamantalang commander, binaril siya sa puso. Natigilan siya at puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Pagkatapos, sa isang putok, nahulog siya sa lupa. Sa kanyang mukha, nandoon pa rin ang paghamak sa dalawang puwersa mula sa Zinlan at Maple Leaf. Gayunpaman, ang ekspresyong ito ang naging huling ekspresyon niya. Hinding-hindi niya mababago ang ekspresyon niya. Leader, anong nangyari sa'yo? Ang abnormalidad ng pansamantalang commander na ito ay agad na natuklasan ng kanyang mga miyembro ng koponan. May mabilis na lumapit para tingnan. Hindi maganda, pinatay ang pinuno. Mabilis na napasigaw ang taong iyon sa sobrang takot. Agad na nagtipon-tipon din ang iba para tingnan ang sitwasyon. Nagtaka sila at nabigla sa bigla ang aksidenteng ito. Sino ang nagpaputok? Hindi ko nakita. Napakakapal ng usok. Putok lang ng baril ang narinig ko, pero hindi ko nakita kung sino ang nagpaputok nito. *man it, dapat yung mga guard sa villa. Imposible yun. I think baka yung mga katabi natin. Gusto nilang samantalahin yung usok para patayin tayo para mabawasan yung competition. Hulaan ng lahat. Gayunpaman, dahil hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata, lahat ay nanghuhula lamang. Walang ebidensya. Sa sandaling ito, ilang bala pa ang lumipad. Ang lahat ay, hulaan na maaaring ito ay isang hayop, kaya hindi sila handa. Buti na lang at mukhang hindi masyadong tumpak ang mga bala na iyon kaya tumama lang sa lupa sa tabi nila at walang tumama. *man ito, sa gilid talaga nang galing ang mga bala. Dapat ang mga tao mula sa fiery country ang nagpaputok. May nakatuklas agad sa direksyon ng mga bala. Bagamat hindi nila nakita kung sino ang nagpaputok, maaaring matukoy ang direksyon ng mga bala. Imposible yan. Wala tayong masyadong awayan sa mga taga-fiery country. Bakit nila tayo papalusot? May naguguluhan. Kabanata 2267. Bagamat may ilang sama ng loob sa pagitan ng mga puwersang dumating sa villa ni Huang Feng, ang ilan sa kanila ay nakipagtulungan sa isa't isa, habang ang ilan ay hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang mga taong tulad nila ay walang labis na sama ng loob sa ibang puwersa na nasa tabi nila, ang mga tao mula sa maapoy na bansa. Sa makatuwid, ang mga tao mula sa maapoy na bansa ay hindi aatake sa kanila ng walang dahilan. Bakit hindi? Sumagot ang unang nagsalita, nandito ang lahat para sa bagay sa villa sa harap. Isa lang ang bagay, ngayon na kulang ng isa ang kapangyarihan, mas mababa ang katunggali. Siguradong hindi sila utol na patayin tayo dito. Tapos, mas malaki ang tsansa nilang makuha ang mga bagay na iyon. Natahimik naman ang iba, iyon talaga ang nangyari. Ang bawat isa ay may parehong layunin. Bagamat napilitan silang bumuo ng isang alyansa dahil sa panggigipit ng hukbo ng Huaxia, hindi pa rin sila nagtitiwala sa isa't isa. Sa oras na ito, napakaposible na atakihin nila ang isa't isa para sa kanilang sariling kapakanan. Habang nagtataka pa ang mga taong ito kung ang mga taga-fiery country ba ang nagpaputok sa kanila, biglang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Mabilis na umiwas ang mga taong ito. Sabay sigaw ng kung sino. Tama na yan. Ang mga tao mula sa fiery country ay nagpapaputok. Ito ang kanilang bagong sandata. Narinig ko na ang tunog na ito dati. Dapat sila na. Malakas na sabi ng isa. Sa pagkakataong ito, upang makumpleto ang misyon, ang mga taong ito ay nagdala ng maraming armas. Kabilang sa mga ito ang ilang bihirang makitang advanced na mga armas. Ang mga sandata na ito ay karaniwang hindi magagamit sa iba pang puwersa. Sa makatuwid, agad na nakilala ng taong ito na ang tunog kanina ay talagang tunog ng bagong sandata ng maapoy na bansa. Ang taong ito ay napakasensitibo sa tunog ng lahat ng uri ng armas. Matapos marinig ito ng isa o dalawang beses, naalala niya ito. Kaya naman agad niyang nakilala ang pagkakakilanlan ng sandata na ito. Alam din ng ibang tao sa maliit na team na ito ang kakayahan ng taong ito. Sa makatuwid, hindi sila nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Agad naman silang nagalit. Bukod dito, ang pinuno ng maliit na pangkat na ito ay patay na. Walang nag-utos sa kanila. Bilang karagdagan sa galit sa kanilang mga puso, ang mga miyembro ng koponan na ito ay hindi nag-atubili ng labis. Nagsimula silang lumaban pabalik sa maapoy na bansa. Pagkatapos nilang lumaban, tila mas malakas pa ang firepower mula sa fiery country. Bilang karagdagan sa apat na puwersang ito,
Ang mga katulad na bagay ay nangyayari sa iba pang mga puwersa sa halos parehong oras. Ang alyansa na mukhang napakapayapa sa ibabaw ay ganap na bumagsak sa oras na ito at nagsimulang lumaban sa kanilang sarili. Buhay na ang paligid ng Villa na dati ay tahimik. Ang lahat ng mga puwersa ay nakikipaglaban, at ang buong larangan ng digmaan ay medyo masigla. Bukod dito, ang distansya sa pagitan ng mga puwersang ito ay hindi masyadong malayo. Kaakibat ng pagkakaroon ng makapal na hamog, nang maglaban ang dalawang puwersa, napakadali para sa mga bala na tumama sa ikatlong puwersa. Ang mga tao ng mga puwersang ito ay galit. Na ngayon, nung nalaman nilang inatake sila ng iba, syempre, hindi na nila inisip. Sa ilang sandali, ang paligid ng Villa ni Huang Feng ay nagkagulo. Sa pagtatapos ng laban, lahat ay lumaban ng sama-sama. Hindi man lang nila naintindihan kung sino ang kinakalaban nila. Alam lang nilang bumaril sa direksyon ng mga bala, sinusubukan ang kanilang makakaya upang ibuhos ang kanilang lakas ng putok. Para naman sa mga taong namamahala sa seguridad at suporta sa paligid, dahil sa makapal na hamog, walang paraan upang makita kung ano ang nangyayari sa harapan. Malakas na putok ng baril ang naririnig nila sa harapan nila. Bukod dito, habang lumilipas ang panahon, mas nagiging madalas ang putok ng baril. Kakaiba, hindi kaya na counterattack ng mga guard ng Villa ang mga tao sa loob. Sa sobrang lakas ng firepower, hindi talaga sila namatay. Ang mga taong namamahala sa suporta sa labas ng puwersa ni Xinlan ay nag-isip ng may ilang pagdududa. Ang pag-atake na ito sa Villa ni Huang Feng sa pagkakataong ito, maliban sa pag-atake ng mabibigat na arma sa Villa ni Huang Feng sa simula, lahat ng puwersa at lahat ay kumilos ng sama-sama. Ngayong nakapasok na sila sa Villa ni Huang Feng, ang bawat puwersa ay nagpadala ng isang grupo ng mga tao upang manatili sa labas upang mamahala sa seguridad at suporta. Ngayon, narinig na rin ng mga taong ito ang mga putok ng baril na nagmumula sa usok na nasa harapan nila at labis silang naguguluhan. Nang marinig nila ang mga putok ng baril, ang una nilang reaksyon ay ang mga responsable sa pagpasok sa Villa ni Huang Feng ay na-counterattack. Gayunpaman, nang muli nilang pag-isipan ito, naramdaman nilang may mali. Napakalakas ng putok ng baril, kaya napakalakas ng counterattack power ng kabilang partido. Gayunpaman, sinalakay na nila ang Villa ni Huang Feng gamit ang mabibigat na sandata noon. Ngayon, dapat walang buhay na tao sa Villa na iyon. Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na counterattack power? Bilis, makipag-ugnayan sa mga tao sa harap at tingnan kung ano ang nangyari. Sabi ng maliit na pinuno ng Xinlan sa katabi niya. Oo, hindi nagtagal, dumating ang taong iyon upang iulat ang balita, ngunit puno pa rin ng pagtataka at galit ang kanyang mukha. Anong nangyayari, Captain? Sabi ng mga tao sa unahan, kinubkob sila ng Maple Leaf Country at Violet Jade Country. Ngayong nakaranas sila ng matinding pagkalugi, gusto nilang pumunta tayo at suportahan sila, sabi ng miyembro ng koponan. Ano? Kinubkob ng Maple Leaf Country at Violet Jade Country. Anong nangyayari? Baliw ba sila? Wala man lang silang pakialam sa misyon. Nagulat at galit na sabi ng maliit na pinuno ng Xinlan. Ang mga bastos na ito. Kailan naging napakalapit ng mga tao sa Violet Jade Country sa mga tao ng Maple Leaf Country? Talagang kinubkob nila tayo, sabi ng maliit na pinuno ng Xinlan. Hindi katakataka na siya ay nagalit at naguguluhan. Ang kanilang relasyon sa Maple Leaf Country ay talagang hindi maganda. Maraming mga nakaraang hinaing. Tila sasalakayin sila ng mga tao ng Maple Leaf Country. Gayunpaman, ano ang nangyayari sa Violet Jade Country? Wala silang gaanong galit sa kanila. Kung tutuusin, noong nagkita sila noon sa battlefield, nakipagtulungan pa sila sa isa't isa. Hindi man masasabing malalim ang kanilang pagkakaibigan, walang awayan sa pagitan nila. Hindi sila dapat umatake sa kanila. Siguro may napagkasunduan sila. Tinatayang gusto muna nilang sirain ang ibang puwersa, at pagkatapos ay makipagkumpetensya para sa mga bagay sa Villa, naguguluhang sabi ng katabi. Ito ay may katuturan. Sabi ng maliit na pinuno, malamang na napakalakas ng mga putok ng baril sa harap. Parang ang mga tao ng ibang puwersa ay ayaw maghintay hanggang mamaya na magdesisyon sa pagmamay-ari ng mga bagay sa Villa sa pamamagitan ng kompetisyon. Malamang na gusto nilang sirain ang mga tao ng ibang puwersa. Kung walang mga kakumpetensya, natural na sa kanila ang mga bagay sa Villa.
Captain, suportahan natin sila. Sabi ng isang team member. Oo, tumango ang maliit na pinuno. Nanatili sila dito upang maghanda para sa suporta. Ngayong nasa panganib at nangangailangan ng suporta ang mga kasamahan nila sa harapan, natural na hindi na nila ito mapapansin. Bagamat hindi ang mga tao sa villa ang kalaban, kailangan pa rin nilang pumunta. Kumuha ka ng 10 tao para suportahan. Iyong iba manatili dito at mag-ingat. Sinabi ng maliit na pinuno sa isa sa kanila, dahil sinalakay tayo ng mga tao ng Maple Leaf Country at Violet Jade Country sa harapan, mahirap masiguro na hindi sila pupunta rito para salakayin tayo. Di nagtagal, pinangunahan ng itinalagang tao ang kanyang mga tauhan upang magbigay ng suporta. Ang iba sa mga tao ay nanatili sa kanilang pansamantalang kampo. Maya-maya, narinig na ang putok ng baril mula sa labas. Anong problema? Tanong ng maliit na pinuno. Captain, ang mga tao ng Maple Leaf Country. Agad namang pumasok ang isang miyembro ng team para magulat. Dumating sila sa tamang oras. Hinanap ko lang sila. Humanda ka sa laban. Ang mga mata ng maliit na pinuno ay nakakuha ng malamig na liwanag. Matagal na niyang iniisip na darating ang mga tao sa Maple Leaf Country, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang kanilang pagdating. Sa kabutihang palad, hindi sila ganap na hindi handa. Sa oras na ito, ang mga tao sa Maple Leaf Country ay mas galit na galit kaysa sa mga tao ng Zinlan dahil nakipag-ugnayan na rin sila sa mga taong nasa harapan nila. Ang balitang natanggap nila ay kinubkob sila ng Zinlan, Fiery Country, at Ancient Fang Country. Ang mga tao ng Maple Leaf Country ay dumanas ng matinding pagkalugi at sinasalakay sila ng mga tao ng Zinlan nang walang pagsasaalang-alang sa kanilang buhay. Hindi ito ang katapusan. Ang mga tao ng Maple Leaf Country sa labas ay sinalakay, at hinahabol na nila ngayon ang mga taong umatake sa kanila. Nakita nila sa sarili nilang mga mata na ang mga taong umatake sa kanila ay tumakas patungo sa pansamantalang istasyon ng Zinlan. Bagamat nawala ang mga taong iyon pagkarating dito, sigurado sila na ang mga taong iyon ay mula sa Zinlan. Dahil dito, galit na galit ang mga taga Maple Leaf. Nilabanan nila ang pagnanasang gumanti sa mga tao ng Zinlan at pansamantalang nakipagtulungan sa kanila. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mga taong ito ay magiging kasuklam-suklam upang palihim na salakayin sila. Sa katunayan, ito rin ang kanilang kasalanan sa pagiging masyadong pabaya. Hindi sila sincere na magkaibigan sa simula. Pansamantalang nakipagtulungan ang lahat para sa mga benepisyo. Ngayon, normal na para sa mga tao ng Zinlan na palihim na atakihin sila. Gayunpaman, ang mga tao ng Maple Leaf Country ay medyo nagalit sa oras na ito. Sa oras na ito, sila ay nagalit din, kaya sila ay direktang humabol sa teritoryo ng Zinlan. Desidido silang patayin ang mga taga Zinlan dito. Ang magkabilang panig ay may luma at bagong sama ng loob. Nang magkasalubong ang mga kalaban, nag-alab ang kanilang mga mata sa puot. Sa sandaling nagkita sila, wala man lang kahit katiting na paliwanag. Agad naman silang nag-away, medyo matindi ang labanan. Ang antas ng kabangisan ay ginawa ang mga aliping ipinagpalit ni Huang Feng, na nagtatago sa mga anino, lihim na hindi makapagsalita. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay sanhi ng mga ito. Ang usok ay bahagi din ng pagbuo. Bagamat naapektuhan din sila ng usok, mas mabuti ang kalagayan nila kaysa sa mga taong ito. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nag-aapoy sa usok, na naging dahilan upang ang mga tao mula sa iba pang mga kapangyarihan ay mag-away sa kanilang sarili. Siyempre, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit nag-aaway ang mga taong ito. Wala silang tiwala sa isa't isa noong una. Sa makatuwid, kapag may nangyaring hindi inaasahan, hindi nila maiisip na magtiwala sa mga tao mula sa ibang puwersa. Sa halip, iisipin nila ang tungkol sa kanila ng may masamang hangarin. Dahil dito, natural na lalalim ang hidwaan sa pagitan nila. Kabanata 2268. Nang maraming tao ang dumating upang kabkuban ang villa ni Huang Feng, bagamat ito ay mukhang napakakalma sa ibabaw, na para bang hindi nito alam ang panganib. Sa katunayan, bago magsimulang umatake ang mga taong iyon, ang mga alipin sa villa ni Huang Feng ay nag-react na at agad na tumugon. Dahil sa huling pag-alis niya, halos masira ang kanyang villa, natutunan ni Huang Feng ang kanyang leksyon at nakipagpalitan ng maraming mas makapangyarihang alipin.
Kasabay nito, gumastos din siya ng maraming pera sa mga master ng array. Gayunpaman, ang pera ay ginastos ng maayos. Ang buong depensa ng Villa ay na-upgrade ng higit sa isang antas. At saka, may storage box sa Villa. Para kay Huang Feng, ito ay masyadong mahalaga. Kahit na kailangan niyang magbayad ng mataas na presyo, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ng storage box. Kaya naman, sa pagkakataong ito, maraming puwersa ang dumating para umatake, ngunit hindi magagapi ang depensa ng Villa. Hindi man lang naapektuhan. Nadama ng mga taong iyon na ang Villa ni Huang Feng ay walang dahilan upang makaligtas sa ganoong uri ng mabangis na sunog ng artillery. Gayunpaman, hindi nila alam na hindi nasira ang Villa ni Huang Feng. Mayroong isang top-level na defensive array na sapat upang matiyak ang kaligtasan ng Villa ni Huang Feng. Gayunpaman, dahil si Huang Feng at ang iba pa ay nasa malalim na dagat sa oras na ito, walang signal doon. Sa makatuwid, kahit na sinubukan ng mga alipin sa Villa na makipag-ugnayan kay Huang Feng, wala itong silbi. Siyempre, kahit hindi bumalik si Huang Feng, tiwala ang mga alipin sa Villa na masisiguro nila ang kaligtasan ng Villa. Ang usok noon ay isa sa mga paraan ng pagtatanggol. Noong una, gusto lang ng mga alipin na gamitin ang usok para pumatay sa loob. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga taong ipinagpalit ni Huang Feng ay maaari ding gumamit ng maiinit na sandata, mas gusto nila ang malamig na armas. Gamit ang usok bilang panakip, mas mainam nilang isagawa ang pagpaslang at patayin ang lahat ng naglakas loob na pumasok sa kanilang Villa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nalaman ng mga alipin sa Villa na ang kanilang pagpatay ay hindi sinasadyang nagdulot ng panloob na alitan sa pagitan ng ilang puwersa. Noong una, nang makita nilang magkakasama ang mga taong ito na kumukubkob sa Villa, naisip nila na sila ay kasabwat. Ngayon tila ang mga taong ito ay mga kaalyado lamang sa ibabaw. Sa totoo lang, wala silang tiwala sa isa't isa. Matapos itong matuklasan, natural na gustong gamitin ng mga alipin sa Villa. Sa makatuwid, patuloy silang nagpapatayan sa usok. Kasabay nito, patuloy silang nag-uudyok ng mga salungatan sa ilang puwersa. Bilang isang resulta, sila ay kawili-wiling nagulat na ang mga puwersang ito ay talagang lumaban sa kanilang sarili. At saka, habang nag-aaway sila, mas naging matindi ang laban. Ito ay talagang nagpasaya sa kanila. Bagamat may tiwala sila na kaya nilang ipagtanggol ang Villa kahit na sila ay kinubkob ng mga puwersang ito ng sabay-sabay, tiyak na may mga casualty. Maging ang Villa ay nanganganib na maapektuhan ng digmaan. Ngayon, hindi na nila kailangang gumastos ng labis na pagsisikap para gawin ang mga puwersang iyon na maglaban sa kanilang sarili. Natural na tuwang-tuwa ang mga alipin sa Villa nang makita ang eksenang ito. Pagkatapos nito, itinuon nila ang kanilang mga mata sa mga taong nasa labas ng usok at nagdulot ng galit sa mga taong iyon. Bukod dito, maganda rin ang huling epekto. Ang mga tao ng Maple Leaf Country at ang mga tao ng Zinlan ay mabangis na lumaban ng ilang sandali. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na mga nasawi, at ito ay nagpasigla sa kanilang mga nerbiyos. Ngayon, kahit may gustong huminto, imposible na. Ang sitwasyon ay hindi na nila kayang kontrolin. Tungkol naman sa mga alipin na may pananagutan sa pag-udyok ng galit sa pagitan ng dalawang puwersa, sila ay nagtatago sa dilim at palihim na nagmamasid. Hindi naman sila nagmamadaling kumilos. Napakasimple ng kanilang mga iniisip. Iyon ay upang hintayin ng mga tao ng dalawang puwersa na lumaban hanggang sa punto na ang magkabilang panig ay nasugatan. Pagkatapos, lilito sila at lipulin ang natitirang mga tao ng dalawang puwersa sa isang iglap. Hindi naisip ng mga aliping ito na payagang umalis dito nang ligtas ang mga taong ito. Dahil dumating sila upang salakayin ang Villa, dapat silang maging handa para sa isang kompletong paglipol. Para sa mga kaaway na ito, ang mga alipin sa Villa ay hindi magiging magalang. Hindi nila hahayaan ang sinuman sa kanila. Ang mga katulad na eksena ay patuloy na nangyayari sa maraming puwersa. Sa ilang sandali, naging mas masigla ang paligid ng Villa ni Huang Feng. Sa orihinal, ang layunin ng mga taong ito ay ang Villa ni Huang Feng at ang mga bagay sa Villa ni Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos na patuloy silang pukawin ng mga tao sa Villa ni Huang Feng, nagsimula silang mag-away sa kanilang sarili. Ilang sandali pa ay napakasigla. Bagamat pinag-iisipan pa ng ilang tao ang mga bagay-bagay sa Villa at gustong tapusin ang misyon,
lalo na ang mga commander ng iba't ibang puwersa, galit na ngayon ang mga miyembro ng pangkat na iyon. Bukod dito, may mga nasawi sa kanilang panig, kaya kahit na gusto ng mga commander na itigil ang kasalukuyang kaguluhan, hindi nila ito magagawa sa maikling panahon. Ano? Nag-aaway sila. Anong nangyayari? Sa paligid, ang commander ng pangkat ng Huaxia, na naghatid na ng mga tao sa hakbang-hakbang, ay natigilan saglit matapos marinig ang ulat mula sa kanyang mga nasasakupan. Anong nangyayari? Hindi ba't nagsanib puwersa ang mga taong iyon upang salakayin ang vilya ni Huang Feng noon? Bakit bigla na lang silang nag-aaway ngayon? Kahit na mayroong anumang mga hinaing sa pagitan nila, dapat silang maghintay hanggang sa katapusan ng misyon na ito at pagkatapos ay dahan-daw ang ayusin ito. Wala ba silang pakialam sa pangkalahatang sitwasyon? Ang daming tanga, naiinis na sabi ng commander. Hindi man niya maintindihan kung bakit sila nag-aaway, hindi naman ito masama para sa kanya. Sa katunayan, ito ay isang magandang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang layunin nila ay kunin ang mga bagay sa vilya ni Huang Feng. At the same time, gusto rin nilang lipulin ang mga tao dito. At ngayon, ang mga taong iyon ay hindi pa naghahanap ng mga bagay sa vilya ni Huang Feng, ngunit nagsimula na silang mag-away sa kanilang sarili. Sa ganitong paraan, maaari siyang ganap na umupo at umani ng mga benepisyo. Sa huli, hindi lamang niya makukuha ang mga bagay sa vilya ni Huang Feng, ngunit magagawa rin niyang alisin ang mga taong nasugatan na. Pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa pag-iisip nito, nagliwanag din ang mga mata ng commander. Alam niya kung gaano kahalaga ang bagay na ito sa kanyang mga nakatataas. Marami rin siyang pagsisikap para mapanalunan ang misyong ito. Alam niya na kapag matagumpay niyang nakumpleto ang misyon na ito, tiyak na mag-iiwan siya ng malalim na impresyon sa puso ng mga malalaking shot na iyon. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Hindi niya akalain na mahihirapang tapusin ang misyon na ito. Bago siya dumating, puno siya ng kumpiyansa. Ayon sa intelligence, napakalakas ng depensa sa vilya ni Huang Feng. Bukod dito, marami rin ang mga tao mula sa ibang puwersa na mayroong lahat ng uri ng magaan at mabibigat na armas. Masasabing napakalakas nila, ngunit nasaan ito? Ito ay Huaxia. Ito ang kanilang teritoryo. Marami siyang team na kayang pakilyusan dito, kaya kahit malalakas ang mga iyon, hindi niya ito sineryoso. Tulad ng para sa vilya ni Huang Feng, ito ay hindi gaanong problema. Si Huang Feng ay isang ordinaryong tao lamang. Gaano man katibay ang seguridad sa paligid niya, gaano katibay ang seguridad sa paligid niya. Ilang bodyguard pa lang na medyo may lakas. Sa harap ng kanyang sariling lakas, ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Malinaw, bagamat mas naiintindihan ng commander ang ilang sitwasyon ni Huang Feng bago siya dumating, hindi pa rin niya inilagay si Huang Feng sa kanyang mga mata. Lalo na matapos marinig na malamang napatay na si Huang Feng, naramdaman niya na hindi gaanong problema ito. Si Huang Feng ay patay na. Magtatrabaho pa kaya sa kanya ang mga taong naiwan niya sa vilya? Malinaw, imposible. Kaya naman, pagdating ng panahon, malaki ang posibilidad na ang mga taong iyon ay magkukusa na sumuko kapag napagtanto nila ang malakas na firepower sa kanilang panig. Malinaw, hindi alam ng taong ito ang totoong relasyon ng mga tao sa vilya ni Huang Feng at Huang Feng. In fact, not to mention na hindi niya alam, kahit ang iba ay hindi alam. Sa makatuwid, maraming tao ang nadama na pagkatapos mamatay ni Huang Feng, ang mga taong iyon sa vilya ay hindi gagana para kay Huang Feng. Sa makatuwid, ang misyon na ito ay hindi dapat maging napakahirap. Gayunpaman, hindi nila alam na ang mga taong iyon ay pawang mga alipin ni Huang Feng. Hindi pa banggitin na si Huang Feng ay hindi pa patay, kahit na si Huang Feng ay patay na, basta ito ay isang bagay na itinuro niya noon, kumpletuhin nila ito ng walang anumang pag-aalinlangan. Isang pantasya lang ang nais na ipagkanulo ng mga taong iyon si Huang Feng. Ito ay tiyak dahil hindi niya alam ang mga detalye na ang commander na ito ay lubos na kumpiyansa sa kanyang misyon sa pagkakataong ito. Ngayon, ang mga tao ng iba pang puwersa ay nakikipaglaban sa kanilang sarili. Ang lahat ng ito ay masyadong kapaki-pakinabang para sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti. Hayaan ang lahat na higpitan ang pagkubkob. Huwag hayaan ang sinuman sa loob. Sabi ng commander sa kanyang mga tauhan. Ang commander na ito ay hindi isang tanga. Ngayong naging masigla na ang laban sa loob, ayaw niyang sumali sa saya.
Hanggat itinali niya ang kanyang mga bulsa sa periphery, hindi pa huli ang lahat para gumawa siya ng hakbang kapag nag-away ang mga iyon hanggang sa magkasugat ang magkabilang panig. Anyway, marami siyang kakampi. Kaya niyang mag-set up ng isang malaking pagkubkob at hindi pabayaan ang sinuman. Mabilis na sinunod ng kanyang mga tauhan ang utos at huminto sa paunang natukoy na posisyon. Hindi sila nagmamadali sa pag-atake, ngunit naghihintay sila ng balita mula sa itaas. Ang pagdating ng pangkat ng Huaxia ay natural na mabilis na nakilala ng mga alipin sa villa ni Huang Feng at ng mga tao ng iba pang puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang pagkubkob ay natapos na. Sa panig ng Huaxia team, wala silang pakialam kung malantad ang kanilang kinaroroonan o hindi. Normal para sa mga tao mula sa ibang puwersa na malaman ito ng mabilis. Nang malaman nila na darating ang pangkat ng Huaxia, maraming tao ang lumubog, lalo na ang mga tao ng ibang puwersa. Alam na nila na ang pangkat ng Huaxia ay nagtatayo ng isang pagkubkob. Nais din nilang makahanap ng isang bagay at umalis bago matapos ang pagkubkob. Sa orihinal, magagawa nila ito, ngunit dahil sa panloob na alitan, sila ay naantala. Ngayon, hindi lang sila nakakita ng kahit ano sa villa, kundi napapaligiran din sila ng Huaxia team. Kabanata 2269. Ano ang dapat nating gawin? Ang ilan sa mga nakaligtas na miyembro ng Maple Leaf ay nagtipon upang pag-usapan ang isang solusyon. Sa oras na ito, ang sitwasyon ng mga taong ito ay hindi masyadong maganda. Marami sa kanila ang nasugatan, at may ilang bangkay na nakahandusay sa kanilang paligid. Iyon ang kanilang mga kasamahan na namatay sa pakikipaglaban kay Xinlan. Gayunpaman, sila ngayon ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon, na naging dahilan upang hindi nila maisip ang pagkamatay ng kanilang mga kasama sa ilang sandali. Kung tutuusin, bagamat medyo malupit ang eksena sa harap nila, hindi naman sila pamilyar sa mga ganitong eksena noon kaya hindi masyadong naapektuhan ang kanilang emosyon. Nag-iisip sila ngayon kung paano tatapusin ang misyon at kung paano aalis sa pagkubkob ng pangkat ng Huaxia. Ngayon, maaari na lang muna nating isuko ang laban kay Xinlan. Umalis muna tayo dito, sabi ng pinuno. Papayag ba ang mga taong iyon mula sa Xinlan? May nagtanong na walang kasiguraduhan. Kung tutuusin, nagalit ang magkabilang panig. Dati, wala silang pakialam sa misyon. Ngayon, kung hindi nila narinig na dumating ang pangkat ng Huaxia, hindi sila titigil. Huwag kang mag-alala, papayag sila. Hindi naman masama ang relasyon nila ni Huaxia, sabi ng pinuno. Sinabi ng pinuno, bukod dito, bago tayo pumunta dito, nilinaw na ng mga nakatataas na anuman ang mangyari, hindi natin dapat hayaang makuha ng mga taga-Huaxia ang mga bagay sa villa. Dati, si Huang Feng ay isang taong Huaxia, kaya ang bagay na iyon ay pag-aari ng Huaxia. Ngayon, hindi natin maaaring hayaan silang patuloy na magkaroon nito. Naniniwala ako na sa Xinlan, at kahit na ang mga taong iyon ay dapat magkaroon ng mga katulad na puwersa. Maraming tao mula sa ibang bansa ang naiinggit sa advanced na teknolohiya ni Huang Feng. Alam pa nga ng ilang taong may sapat na kaalaman na nag-ambag si Huang Feng ng ilang advanced na teknolohiya sa mga big shot sa Huaxia. Ang mga bagay na iyon ay nakatulong ng malaki sa Huaxia sa mga tuntunin ng militar. Ito ang lahat ng bagay na nagdulot ng inggit sa mga tao mula sa ibang puwersa. Bukod dito, si Huang Feng ay mula sa Huaxia. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga advanced na teknolohiya ang naiambag niya sa mga malalaking shot na iyon sa Huaxia dati? Kung marami, kung gayon ang Huaxia ay magkakaroon ng mahusay na pag-unlad sa mga tuntunin ng militar at maging ang ekonomiya. Ito ay malinaw na isang eksena na hindi gustong makita ng maraming puwersa. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, ayaw nilang makuha ng mga tao mula sa kanilang bansa ang mga bagay sa villa ni Huang Feng. Kahit na makuha sila ng mga tao mula sa ibang bansa, mas madali para sa kanila na tanggapin ito. Siyempre, ang pinakamagandang senaryo ng kaso ay ang pagkuha ng mga bagay sa villa ni Huang Feng. Maraming tao ang naiinggit sa mga kayamanang iyon. Gusto ng lahat ang mga bagay sa villa. Sa makatuwid, ang pinuno ay naniniwala na si Xinlan ay dapat na nakatanggap ng katulad na utos. Bukod dito, hindi maganda ang relasyon ni Xinlan sa kanila, ngunit hindi rin maganda ang relasyon nito kay Huaxia.
Kung patuloy na maglalaban ang dalawang panig, ang mga tao ni Huaxia ang huling tatawa. Ito ay isang bagay na walang gustong makita. You guys wait here. I'll try to contact them. Wala dapat problema. Pagkatapos noon, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa mga tao sa Zinlan at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang ideya. Sumang-ayon ang kabilang partido nang walang pag-aalinlangan. Tama, sabi ng pinuno ng Maple Leaf Country sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa mga tao sa Zinlan at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang ideya. Sa ganitong paraan, biglang naging magkapanalig ang dalawang panig na mahigpit na nag-aaway noon. Ang ganitong bagay ay tila napakahirap tanggapin ng mga ordinaryong tao. Kung tutuusin, mayroon silang mga nasawi sa labanan ngayon, at ang mga nasugatan o nasawi ay ang mga nakasanayan nilang kasama. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanilang pansamantalang tigil-tigilan at nagkaisa na harapin ang koponan ng Huaxia sa labas. Pagkatapos ng lahat, sa mundong ito, walang-walang hanggang mga kaaway, tanging walang hanggang interes. Ngayon na ang lahat ay may iisang kaaway, normal na sa kanila na pansamantalang huminto sa pakikipaglaban at kahit na makipagtulungan. Nang pansamantalang huminto sa pakikipaglaban sina Zinlan at Maple Leaf, tumigil din ang mga tao mula sa ibang puwersa sa oras na ito. Ang larangan ng digmaan na kanina ay napakasigla ay nahulog na sa kakaibang katahimikan. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagdating ng Huaxia team. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyan, ang koponan ng Huaxia ang pinakamalakas sa eksena. Kung gusto nilang makuha ang mga bagay sa Villa sa dulo, dapat silang mag-isip ng isang paraan upang maalis muna ang pinakamakapangyarihang koponan. At kung gusto nilang sirain ang koponan ng Huaxia, malinaw na imposible para sa isang puwersa na gawin ito. Sa makatuwid, ang isang alyansa ay hindi maiiwasan. Sa ganitong paraan, muling lumitaw ang alyansang nagkalat. Kung hindi dahil sa mga bangkay sa ilang pansamantalang base, marahil ay akala ng marami na ang alyansang ito ay hindi kailanman nagkalat. Hindi nagtagal ay napansin ng mga taga-Huaxia ang pag-uugali ng iba pang puwersa. Ngumisi ang commander at sinabing, ang mga tanga sa loob ay hindi napakatanga na hindi sila maliligtas. Gayunpaman, kahit magsanib puwersa sila, hindi sila makakalabas dito ng buhay ngayon. Bagamat ang pansamantalang alyansa ng mga tao mula sa mga puwersa sa loob ay bahagyang nahuli sa kanya, siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas at sa mga taong dinala niya. This time, marami siyang dinala at lahat sila ay elite. Kahit na ang mga tao sa Cobb ay makapangyarihan, sa harap ng isang malaking bilang ng mga tao, ang mga taong iyon ay talagang hindi makatakas sa kapalaran ng pagkalipol. Para naman sa mga tao sa Villa ni Huangfeng, walang pakialam ang commander. Sa kanyang opinyon, sa lahat ng puwersang natipon dito, ang panig ni Huangfeng ang pinakamahina. Kung narito si Huangfeng, maaaring matakot pa rin ang commander dahil sa kanyang dating reputasyon. Gayunpaman, ngayong patay na si Huangfeng at ilan lamang sa kanyang mga bodyguard ang nasa villa, walang pakialam ang commander. Higit pa rito, alam niya na ang iba pang puwersa ay sabay-sabay na sumalakay sa villa ni Huangfeng. Alam din niya kung gaano kabangges ang firepower ng mga puwersang iyon. Sa makatuwid, ngayon ang villa ni Huangfeng ay dapat na nawasak sa lupa. Ito ay hindi tiyak kung mayroong anumang mga nabubuhay na tao sa loob nito, pabayaan ang anumang banta sa kanila. Sa makatuwid, wala siyang pakialam sa mga tao sa villa ni Huangfeng. Sa kanyang opinyon, hanggat ang iba pang puwersa sa paligid ng villa ni Huangfeng ay nawasak, kung gayon ang mga bagay sa villa ni Huangfeng ay magiging kanya. Wala nang darating at nanakawan muli sa kanila. Ngayon, sana lang ay hindi naging abo ang mga bagay na iyon sa villa sa putok ng artillery ngayon lang, naisip ng commander. Naisip ng commander sa kanyang sarili. Sa isip niya, sa kanya na ang mga bagay na iyon. Ngayon, natural na ayaw niyang may mangyari sa mga bagay na iyon. Dahil ayaw nilang lumaban, pagkatapos ay umalis na tayo. Ipaalam sa kanila na ang Huaxia ay hindi isang lugar kung saan maaari silang pumunta at pumunta ayon sa gusto nila, kumpiyansa na sabi ng commander. Bagamat ang mga tao ng iba pang puwersa ay tumigil na sa pakikipaglaban, maaari lamang silang umatake upang sirain sila. Gayunpaman, wala siyang pakialam dito.
Sa simula, hindi nila akalain na kaya nilang sirain ang mga taong iyon nang walang pagdanak ng dugo at makuha ang mga bagay sa villa ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang isang labanan ay hindi maiiwasan. Kontento na ang commander na hayaan muna silang lumaban at mawalan ng ilang tao. Siyempre, hindi alam ng commander na ang dahilan kung bakit nakakapag-away ang mga iyon at ang dahilan kung bakit hindi sila makapasok sa villa ay dahil sa mga bodyguard ni Huang Feng na hindi niya pinapansin. Kung alam ng commander ang lahat ng ito, natatakot siya na susuriin niyang muli ang lakas ng mga gwardya sa villa ni Huang Feng. Ang buong koponan ng Huaxia ay nagsimulang kumilos. Ang pagkubkob ay patuloy na lumiliit. Sa oras na ito, hindi pinili ng mga tao ng iba pang puwersa na maupo at maghintay sa kamatayan. Anyway, pinili nilang magkusa sa pag-atake. Kailangang sabihin na ang mga taong iyon ng iba pang puwersa ay hindi mahina. Kahit na ngayon lang sila nakaranas ng labanan, hindi sila magiging dehado sa panahong ito. Bukod dito, nakasanayan na nilang isagawa ang lahat ng uri ng mapanganib na misyon. Ganito, who knows kung ilang beses na silang nakaranas ng munting surprise attack na ganito. Sa makatuwid, kahit na napapalibutan sila ng maraming tao, hindi sila natakot. Sa oras na ito, isinantibi na ng mga tao ng iba pang puwersa ang kanilang mga naunang pagkakaiba at pansamantalang nakipagtulungan. Bagamat unang beses silang nagtulungan, elite rin sila. Kadalasan, mayroon silang tacit understanding. Nang magtulungan sila, medyo malakas ang epekto. Bakit pakiramdam ko may tumutulong sa atin? Sa oras na ito, sinabi ng isang sundalo ng bansang apoy sa kanyang kasama. Yung mga katabi natin, ang sabi ng kasama nang hindi lumilingon habang husay na nagpaputok ng baril. Sa oras na ito, maraming puwersa ang sama-samang lumalaban sa pangkat ng Huaxia. Kaya naman, hindi katakataka na nailigtas sila ng mga taong katabi nila. Sa tingin ko ay hindi, sabi ng sundalo. Kung ganoon ay sino pa kaya ito? May nagpadala ba ang Diyos para iligtas tayo? Bagamat naniniwala ako sa Diyos, sa palagay ko ay abala siya at walang pakialam sa amin, sabi ng sundalo. Baka nagkakamali ako, sabi ng sundalo. Naramdaman lang ng taong ito na may tumulong sa kanila. Gayunpaman, wala siyang anumang aktwal na ebidensya. Kung tungkol sa Diyos, hindi siya naniniwala dito. Bakit mahalaga ang Diyos sa kanilang mortal na mga gawain? Matapos marinig ang sinabi ng kasama, naramdaman din niyang baka mali siya. Isa pa, matindi ang labanan, kaya hindi niya masyadong pinansin. Sa katunayan, hindi mali ang pakiramdam ng taong ito mula sa bansa ng apoy. May tumulong sa kanila. Bukod dito, hindi ang mga tao ng iba pang puwersa ang bumuo ng alyansa sa kanila. Ang mga alipin ang ipinagpalit ni Huang Feng. Napansin na ng mga tao ng iba pang puwersa ang pagdating ng pangkat ng Huaxia. Natural, napansin din ng mga tao sa villa ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nila piniling maghintay at makita. Sa halip, nagkusas silang lumahok. Ito ay dahil alam nila na ang pinakalayunin ng koponan ng Huaxia ay ang mga bagay sa villa. Kapag naalis na ng pangkat ng Huaxia ang mga tao ng iba pang puwersa, pagkakataon na nila na harapin sila. Kabanata 2270. Dahil dito, nakaramdam ng krisis ang mga alipin. Nang hindi natatanggap ang utos ni Huang Feng, lihim nilang inatake ang koponan ng Huaxia. Bagamat ang mga aliping ito ay nakatira sa Huaxia, mayroon lamang silang Huang Feng sa kanilang mga puso. Nakinig lang sila sa mga utos ni Huang Feng at wala nang pakialam sa iba pa. Sa makatuwid, kahit na inatake nila ang koponan ng Huaxia, wala silang kahit kaunting psikolohikal na presyon. Ang tanging layunin nila ay protektahan ang villa mula sa pag-atake. Ito ang gawaing ibinigay sa kanila ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang sinumang umatake sa villa ay kanilang kaaway. Gayunpaman, alam din ng mga aliping ito na si Huang Feng ay isang mamamayan ng Huaxia at may pakiramdam na kabilang sa Huaxia. Karaniwan, medyo mapagparaya siya sa mas matinding pag-uugali ng ilang mga tao sa Huaxia. Sa makatuwid, kahit na inatake ng mga aliping ito ang pangkat ng Huaxia ngayon, hindi nila sila pinatay. Sa halip, nagdulot lang sila ng gulo para hindi sila makasulong ng maayos. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay naging epektibo na para sa iba pang mga puwersa. Bagamat hindi direktang pinatay ng mga alipin sa villa ang sinuman sa mga taga-Huaxia, sa isang tiyak na lawak,
naibsan nito ang malaking pressure sa mga tao ng ibang puwersa. Mas mahinahon nila itong hinarap. Ito mismo ang gustong makita ng mga alipin sa Villa. Hanggat ang dalawang panig ay nakakulong sa isang matinding labanan, sila ay natural na makikinabang sa huli. Siyempre, hindi alam ng magkaalyadong puwersa ng iba pang puwersa at ng pangkat ng Huaxia na may ganoong kalakas na puwersa sa Villa sa panahong ito. Kahit na magkaharap sila ng diretsyo, hindi sila matatakot. Anong meron? Bakit hindi tayo makamove forward? Nakita ng commander ng pangkat ng Huaxia na ang kanyang koponan ay nasa parehong lugar sa mahabang panahon at hindi gumagalaw ng kalahating metro pasulong. Ninas agad siya. Dapat malaman na bago ito, nangako siyang sisirain ang mga koponan ng ibang puwersa at ibabalik ang mga gamit sa Villa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa labas lang sila ng Villa pipigilan. Noong una ay inakala niya na madaling sirain ang iba pang puwersa, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga taong iyon ay magiging napakatibay at may ganoong kalakas na kapangyarihang panlaban. Sa isang sitwasyon kung saan halatang dahado sila sa dami, nakakulong pa rin sila sa isang matinding labanan sa kanyang koponan. Sa makatuwid, ang kanyang koponan ay walang kaunting pag-unlad sa mahabang panahon. Tiyak na hindi nasisiyahan ng commander sa sitwasyong ito. Halatang iba ito sa mga inaasahan niya noon. Sa isip niya, sa bentahe ng mga numero, firepower, at geographical na kalamangan, dapat niyang madaling sirain ang mga taong iyon at panuurin silang humingi ng awas sa kanyang paanan. Ang kasalukuyang pag-unlad ng sitwasyon ay halatang iba sa inaasahan niya. Masyadong malakas ang combat power ng mga yan. Ngayong nasa desperado na silang sitwasyon, mas malakas pa ang combat power nila. Mahirap para sa atin na samantalahin sila, sabi ng commander's adjutant. Ang adjutant na ito ay nasa unahan, kaya pamilyar siya sa lakas ng putok ng iba pang puwersa. Alam niyang malalakas ang mga ito at may tumpak na marksmanship. Bagamat mga elite rin ang mga taong nasa panig niya, may gap pa rin sa pagitan nila at ng mga taong iyon. Dahil dito, hindi lang sila gaanong umaban, may ilang nasawi pa. I don't care so much. Dapat alam mo rin kung gaano kahalaga ang bagay na ito sa mga nakatataas. Kahit anong mangyari, kailangan nating tapusin ang misyon. Sabi ng commander. Tumango ang adjutant na may marangal na ekspresyon. Siyempre, alam niya kung gaano kahalaga ang bagay na ito sa mga nakatataas. Sa katunayan, alam din niyang binibigyang pansin din ng mga nakatataas ang pag-unlad ng sitwasyon dito sa panahong ito. Hindi pa niya na-encounter ang ganitong sitwasyon kaya medyo kinakabahan siya sa kanyang puso. Kunin mo ang iyong mga tauhan na magdala ng kanilang mga armas. Hindi ako naniniwala na ang mga hanggal na iyon ay maaaring gumawa ng anuman sa ating teritoryo ng Huaxia, sabi ng commander. Oo, sinunod ng adjutant ang utos at umalis. Sa pagkakataong ito, upang makuha ang mga bagay sa Villa ni Huangfeng at maalis ang mga tao mula sa ibang puwersa, ang pangkat ng Huaxia ay lubos na nakahanda. Hindi lamang sila naglipat ng isang malakas na combat power team, ngunit naghanda din sila ng iba't ibang makapangyarihang armas. Dati, naramdaman ng commander na ang lakas ng mga taong nasa harap nila ay lubhang nabawasan pagkatapos ng nakaraang panloob na alitan. Ang kanyang tagiliran ay naghihintay na sila ay maubos. Bukod dito, mayroon silang kalamangan sa mga numero, kaya hindi na kailangang gamitin ang mga malalakas na armas na iyon. Kung hindi nila maipapakita ang kanilang kakayahan, di ba? Gayunpaman, tila wala silang pagpipilian kundi gamitin ang mga sandata na iyon ngayon. Bagamat mahalaga ang mukha, mas mahalaga ang pagkumpleto ng misyon. Sa lalong madaling panahon, isa-isang itinulak palabas ang mabibigat na sandata. Noong nakaraan, ang kanilang mabagal na bilis ng pagmamartsa ay higit pa o mas kaunti na nauugnay sa mga masalimuot na sandata na ito. Kung hindi, baka kanina pa sila nakarating dito. Tumuko sa lugar kung nasaan ang mga bastos na iyon at pasabugan sila. Utos ng commander. Kasunod ng kanyang utos, sunod-sunod na lumipad ang mga shell, na lumilipad sa direksyon kung saan lumitaw ang mga tao mula sa iba pang mga paksayon. Sa kabutihang palad, ang Villa ni Huangfeng ay matatagpuan sa isang liblib na lugar, at walang gaanong residential area sa paligid nito. At saka, nakaalis na ang mga tao sa ibang villa. Kung hindi, sa napakalakas na hanay ng labanan, talagang madaling saktan ang mga inosenteng tao. Ngayon, sa buong lugar ng villa,
Ang villa lang ni Huangfeng ang okupado pa rin. Ang mga orihinal na may-ari ng iba pang mga villa ay umalis na lahat. Ang ilan ay walang laman, at ang ilan ay naging pansamantalang tirahan ng mga tao mula sa ibang puwersa. Sa makatuwid, kahit na sino ang tamaan ng mga bala, ayos lang para sa koponan ng Huaxia. Hindi nila kailangang mag-alala na tamaan ang mga sibilyan. Whoosh! 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 Ang mga shell ay direktang pinasabog ng matalim na tunog ng pagsipol. Ang mga taong iyon mula sa ibang puwersa na hindi pa handa ay agad na pinasabog, at marami sa kanila ang nasugatan. Pagkatapos noon, ginamit din nila ang mabibigat na sandata na dala nila para lumaban. Gayunpaman, kitang-kita na ang pangkat ng Huaxia ay mas nakahanda, at mayroon silang mas maraming armas. Sa makatuwid, kahit na ang mga tao mula sa ibang puwersa ay lumalaban, hindi sila nakamit ang malaking epekto. Umalis. Nag-utos ng isang tao. Para saan? Tanong ng katabi niya. Sa makapal na fog. Tiyak na papasok ang Huaxia team sa villa. Mas madali na natin silang harapin sa makapal na hamog, sabi ng kausap lang. Ngayon, napapaligiran sila ng koponan ng Huaxia, kaya hindi naging madali para sa kanila na makalusot. Sa direksyon lamang ng villa ay walang Huaxia team, kaya maaari lamang silang umatras sa direksyon na iyon. Bukod dito, may makapal na fog sa direksyong iyon. Hanggat hindi sila tumutunog, hindi sila makikita ng pangkat ng Huaxia, at hindi nila alam kung gaano karaming tao ang naroon. Sa ganitong paraan, maaari silang palaging magtago sa hamog. Ang target ng Huaxia team ay halatang villa ni Huangfeng, kaya tiyak na kailangan nilang pumasok sa villa, at ang makapal na fog ay isang bagay na kailangan nilang madaanan. Malinaw na mas angkop para sa mga maliliit na koponan na lumaban sa villa, at ang koponan ng Huaxia ay hindi nang ahas na bumaril ng walang habas dito. Kung hindi, malaki ang posibilidad na saktan nila ang sarili nilang mga tao. Sa ganitong paraan, naging katulong nila ang usok na bumabagabag sa kanila. Ang mga tao mula sa ibang puwersa ay hindi nag-atubili. Pinamunuan nilang lahat ang mga taong nabubuhay pa sa makapal. Naulap sa paligid ng villa ni Huangfeng. Napakalaki ng makapal na ulap sa paligid ng villa ni Huangfeng. Napakalaki nito kung kaya't hindi makita ng mga tao mula sa ibang puwersa ang villa ni Huangfeng kahit na maglakad ng mahabang panahon. Bukod dito, kahit libu-libong tao ang pumasok sa lugar na iyon, hindi magkakaroon ng masikip na sitwasyon. Sa makatuwid, ang mga tao mula sa ibang mga puwersa ay maaaring ganap na magtago sa loob nito. Bukod dito, kahit na pumasok ang koponan ng Huaxia, hindi nila ganap na mapuno ang hamog. Bago pumasok sa fog ang mga tao mula sa ibang puwersa, ang mga alipin sa villa ni Huangfeng ay dumaan na sa fog at pumasok sa villa. Kung tutuusin, tao lang sila. Kung natamaan sila ng mabibigat na sandata na iyon, hindi sila makakaligtas. Sa katunayan, hindi nagtagal ay dumaan ang mga alipin sa hamog at pumasok sa villa. Ang mga tao mula sa ibang puwersa, sa kabilang banda, ay naglalakad sa hamog ng mahabang panahon, ngunit hindi pa rin ito makadaan. Naramdaman nila na medyo kakaiba ito. Kung tutuusin, napakalaki lang ng lugar ng villa ni Huangfeng. Gaano man kalaki ang fog, hindi dapat ganoon kalaki. Gayunpaman, dahil sa hamog, hindi nila makita ang paligid, kaya hindi nila maintindihan kung bakit. Bilang karagdagan, ang pangkat ng Huaxia ay nasa likuran pa rin nila, kaya't ang mga tao mula sa ibang puwersa ay walang oras na mag-isip tungkol dito ngayon. Para naman sa koponan ng Huaxia, pagkatapos ng isang round ng artillery fire, tumigil din sila. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pagsulong at pinakipot ang pagkubkob. Sa pagkakataong ito, hindi sila nakatagpo ng maraming pagtutol. Patay na ba silang lahat? May nagtataka sa pagkalito. Ang nangungunang commander at maging ang kanyang kinatawan ay may katulad na iniisip. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay natalo na sa labanan. Pagkatapos nito, mas maraming tao ang namatay sa putukan ng dalawang panig. Ngayong inatake sila ng isang round ng artillery, hindi imposibleng mamatay silang lahat. Sabihin sa lahat na pumunta sa villa. Kapag may nakasalubong kang mga tao mula sa ibang puwersa sa daan, huwag mag-atubiling patayin sila. Utos ng commander sa kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang huling gawain ay kunin ang mga bagay sa villa ni Huangfeng,
kaya kailangan nilang pumunta sa villa. Bilang karagdagan, kailangan nilang pumunta sa lahat ng direksyon. Sa ganitong paraan, hindi sila natakot na ang ibang puwersa ay mapalad na makatakas. Walang sinabi ang deputy, bagkus ay diretsyong tinupad ang utos, dahil sa tingin niya ay wala namang mali sa utos ng kanyang superior.